Yuji, binabati kita sa iyong diborsyo. Aba. Sa lindyang na ito, ang sikat na alalay ng manloloko, hindi ba't si Pi Yang? Mr. Pai, paano kung ipaalam sa iyo ang iyong kinabukasan? Hindi ko kailangan malaman ang aking kinabukasan. Siyempre, maliwanag. Pero ako'y manghuhula ng iyong kapalaran ng libre. Itim ang iyong noo. Sa loob ng 3 araw, makakaranas ka ng madugong sakuna. Ang tapang mo, Kung maniwala ka o hindi, nasa iyo iyon. hindi kita hahayaan. Ano ang gagawin mo? Hindi ka papayagan ni Mr. Hua na murahin siya ng basta-basta. Matagal na kitang tinitiis. Noon, kung hindi ka pinrotektahan ni Miss Chin, pinrotektahan ka, matagal ka nang pinalayas. Ngayon ikaw ay mas masahol pa sa aso. Humanda ka. Tigilan mo na. Pakawalan mo siya. Siya, dahil ikaw ang nagsabi, pakakawalan ko na siya sa oras na ito. Sa susunod na makita ko siya, hindi ako magiging mabait. Pai Yang, pasalamatan mo si Mr. Hua. Para saan? Para sa pagsiping sa asawa ko. Gusto mo akong magpasalamat para doon? Tama, matagal na akong nanliligaw kay Yuji. 3 taon na ang nakalipas, kung hindi ka biglang sumulpot. Si Yuji ay matagal nang naging akin. Ngunit simula ngayon, si Yuji ay walang kaugnayan sa iyo. Umalis ka na. Huwag ka nang lumapit kay Yuji. Sige, maging masaya ka. Ingat. Hoy, tigil. Tigil. Bakit ayaw mong tumigil? Tigil. Sinabi kong tigil. Homereho. Diborsyado na ako. Ua. Oy. Ikakasal na kami. Pumili lang ng tao ng basta-basta sa kalye at magpakasal? Miss, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Hindi ako nagkakamali. Bilisan mo at ilabas ang iyong card ng pagkakakilanlan at rehistro ng pamilya. Kayo ba talagang gustong magpakasal? Ako. Bakit ka nag-aatubili? Lalaki ka naman, tama. Ang babaeng iyon nagdaya sa iyo. Matatanggap mo ba iyon? Chin Yuji. Kung itinuring niya akong basura, natural lamang na gumanti sa kanya. Ang kasalang ito, Sino siya? Hindi mo ba kilala? Ang ikatlong anak na babae ng pamilyang Su Shueking, ng kasalukuyang Su Group, ang presidente at CEO. Siya ba ang Suzuki na iyon? Bakit niya hinatak si Pai Yang sa loob? Ano ang gagawin namin sa opisina ng lungsod? Hindi naman kasal ang ibig mong sabihin? Ang ikatlong anak na babae ng pamilyang Su. Isang sikat na kagandahan sa Xinjiang, isa sa mga presidente ng 5 pangunahing pamilya. Sa lalaking itinapon ko, hindi naman siya magpapakasal sa kanya, di ba? Maaaring. Na si Pai Yang sa isang street stall. Dinaya ang binibining ito. Hiwalay na sila, di ba? Bakit ka pa mag-aalala sa kanya? Tama. Mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa akin. Oo. Mula ngayon, ikaw ay aking asawa. Mula ngayon, tandaan mong ikaw ay isang asawa. Ang pambobola sa ibang babae ay hindi pinapayagan. hindi ako makapaniwala na ito ang ikatlong anak na babae ng pamilyang Su.
Ang kakaiba. Sa loob ng 30 minuto, naranasan ko ang parehong diborsyo at kasal, ang dalawang pangunahing pangyayari sa buhay. Hindi ba? Tara na. Ang mga taong iyon ay malamang naghihintay pa. Gaya ng inaakala ko. Alam ko na, para maging magkaibigan, kailangan itong isang guwapong lalaki. Ex-asawa. Ang iyong ex-asawa. Ngayon ay asawa ko na. Tandaan mo iyan. Dahil hiwalay ka na, mula ngayon. Pai Yang. Kaya pala naging napakadali. Pumayag siya sa diborsyo ng napakadali. Siya. Naghihintay dito para sa akin. Ang lalaking ito rin naghihintay, di ba? Magkaiba tayo. Paano tayo magkaiba? Okay lang sa'yo na gawin mo ito mismo, pero ako hindi. Mr. Su, huwag kang magpaloko. Ang lalaking ito ay manloloko. Puro siya kasinungalingan. Isang lalaking nangaapi ng matatanda. Alam ko. Alam mo? Pero siya ay walang kwentang basura. Siya ay isang lalaking inaalagaan ng babae. Aking negosyo. Aking desisyon. Sa mundong ito, ganitong mga nakatutuwang bagay ang nangyayari. Ikaw, uwi na tayo. Magluluto ako sa'yo ng masarap na pagkain. Si, Tama. Ikaw ang magmaneho. Mula ngayon, ang aking sasakyan. Magagamit mo ito kahit kailan mo gusto. Suzuki. Tiyak na, magsisisi ka sa desisyon mo ngayon. Magsisisi ka. Mr. Su. Hindi ko alam ang layunin mo, pero ang gawaing ito. Tapos na ngayon, So naisip mo na ito ay isang gawa-gawa lang. kahit isang tanga ay malalaman. Pero sa kabila ng lahat, salamat pa rin. Teka. Saan ka pupunta? Ako. Kahit saan ako pumunta, wala kang pakialam. Siyempre may pakialam ako. Asawa kita ngayon. At napakagwapo mo. Kung ibang babae ang pumupuntirya sa'yo, ako ang talo. Ako. Kailangan kong bumalik ng isang beses. Kailangan kong bumalik ng isang Para beses. kunin Ang mga gamit ko. Bumalik? Sa bahay ng dati mong asawa? Lugar? Sasama rin ako. Kung, binubuli ka ng dati mong biyenan. Tutulungan kita turuan siya ng leksyon. At ang dati mong biyenang lalaki hindi ka magagalaw. Sasagutin ko silang dalawa. Ano sa tingin mo? Tara na. Umupo ka. Gawin mong astig ang itsura mo. Makintab at kapansin-pansin. Ganyan. Si Yuji at ang walang kwentang iyon, naghihiwalay ba talaga sila? Nanay, huwag kang mag-alala. Ate, seryoso siya ngayon. Tiyak na hihiwalayan niya siya. Hindi ka sigurado dyan. Ang walang kwentang iyon, mula ngayon, mamumuhay ba talaga siya bilang tindero sa kalsada, nandadaya ng mga tao para kumita ng pera? Siya ba ang magpapasya niyan? Nakipag-ugnayan na ako kay Binibining Hua. Kung gagawa ng padaskol ang lalaking iyon, hindi siya makakalusot dyan. Magaling. Ngayon ay makakapanatag na ako. Ang walang kwentang iyon kapag nakaalis na siya sa bahay natin, ipaglalakad ko kay Binibining Hua na dalhin agad ang proposal ng kasal. Tama. Para kay ate, ang isang katulad ni Binibining Hua, isang mayamang binata na ganyan ay isang magandang tugma. Si Piyang Yang, sa kabilang banda, ay walang iba kundi isang walang kwentang tao na walang magandang katangian. Nanay, ito ay mensahe mula kay ate. Talaga? Naghiwalay na sila. Tingnan mo, nagpadala pa siya ng litrato ng divorce papers. Hindi ito kasinungalingan. Ay naku, Ang galing talaga. Sa wakas, ang walang kwentang iyon pinalayas na natin siya sa bahay. Hahaha, mabuti. Madam, binata, bumalik na ang manugang. Manugang? Hiwalay na siya kay Yuji, kaya hindi na siya ang aming manugang. teka, nanay, ang walang kwentang iyon, bakit siya pumunta rito ulit? Tingnan natin. Tingnan natin. Tara na.
Ang taong ito ay ang walang kwentang si Piyang Yang. Tama, di ba? Siya paano siya napunta sa ganito? Nanay, nakalimutan mo na ba? Sinabi sa atin ni ate, kung naghiwalay sila, bibigyan niya siya ng 20 milyong yen. Ang lalaking ito malamang kinuha na ang pera. Bakit ka pumunta rito ulit? Dumating ako para kunin ang mga gamit ko. Ikaw, ang mga basura mo nandito lahat. Pero bago iyon, ang 20 milyon ipapabalik ko sa iyo. 20 milyon. Anong 20 milyon? Huwag kang magpanggap na walang alam. Sabi ni ate, kung naghiwalay kayo, bibigyan kanya ng 20 milyon. Sabi niya, ibibigay niya. Pero hindi ko naman kinuha. Ano? Akala mo maniniwala ako? Ikaw ang bahala. Bakit hindi mo tanungin ang kapatid mo? Kapatid mo? Bakit ako magtatanong? Kung iyong 20 milyon, kung hindi mo natanggap, itong mga damit, paano mo nakuha? Huwag mong sabihin. Nanalo ka ng 20 milyong yen sa lottery. Hindi mo sasabihin iyan, di ba? Ito, binigay sa akin ng kaibigan. Inaasar mo ba ako? Kung kaibigan mo, tiyak na kilala ko sila. Kung talagang may ganyan kang kaibigan, bakit mo kailangan manloko sa tindahan araw-araw? Kailangan mo silang dayain? Piyang Yang, huwag mong isipin na malamig ako dahil ikaw mismo ang pabaya. Ang ating Yuji ngayon ay presidente ng Chin Group. Malapit na niyang isara ang deal na bilyong yen, tapusin ang proyektong bilyon-bilyon. Ang agwat sa pagitan ninyo ay napakalaki. Well, pakiusap, unawain mo. Kung nasa tabi mo siya, hahadlang ka lang sa kanya at sa pamilya Chin. Hihilahin mo lang sila pababa. Proyektong bilyon, ha? Kung hindi dahil sa akin, anong proyektong bilyon? Tulad ng gusto mo, umalis na ako sa pamilya Chin. Ngayon gusto ko lang mabawi ang akin. At tinatawag mo ang sarili mong lalaki? Sinusuportahan ng babae, hindi ka ba nahihiya? Bukod, hiwalay ka na kay Yuji. At nangahas kang kumuha ng 20 milyon? Paanong nagawa mo iyon? Sinabi ko sa'yo, hindi ko nakuha. Hindi ako naniniwala. Kung hindi mo nakuha, paano mo nakaya ang mamahaling damit? Walang paraan na mabili mo iyon. At itong kakaiba mong hairstyle. Nagpapakita ka ba? Sa amin? Binili ko ang damit niya. At pinagawa ko sa kanya ang hairstyle na iyon. May problema ba? Gayunpaman, hindi ako kaibigan niya. Ang kasalukuyan niyang Sino ka? Su Shueking. Ako ang kasalukuyang asawa ni Piyang Yang. Ang pangatlong anak na babae ng pamilyang Su. Piyang Yang, paano mo nagawa? Talagang mali ang pagkakilala ko sa iyo. Kakadivorce lang kay Yuji, at pagkatapos ay biglang nakakahanap ng isang babaeng manloloko na katulad nito. Walang magawa sa sarili, pero pagdating sa pangaakit sa mga babae, talented siya. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ang asawa ko dating biyenan, kung hindi ka marunong maging magalang, sasampalin kita. Ay naku, gusto mo akong saktan? Ikaw, bata ka pa, baka matagal ka nang nangaakit sa manugang ko. Sabi mo sasampalin mo ako? Narito ako, sige, saktan mo ako, ipakita mo sa akin kung paano. Nanay? Ikaw, talagang sinaktan mo ako. Anak, ang nanay mo ay sinaktan, at nakatayo ka lang dyan nanonood? Nanay. Siya. Siya, si Su Shueking. Shweking o kung anuman, wala akong pakialam. Tara, ipasuntok mo sa kanya ang mukha mo, basagin ang mukha niya. Paano mo nagawa ang mangakit ng asawa ng iba? Ang lakas ng loob mo talaga. Nanay, siya. Siya ang pangatlong anak na babae ng pamilyang Su. Wala akong pakialam. Anong pamilyang Su? Kapag sinabi mong pamilyang Su ng Xinjiang, iisa lang. Siyempre, ang pamilyang Su ng Chengnan. Ito ay... Binibining Su. Kita mo? Bakit ka kasama ng isang walang kwentang tao? Bakit kayo magkasama? Kaya kong tiisin na iniinsulto mo ako, pero ang tawagin ang asawa kong walang kwenta, hindi ko iyon papayagan. Binibining Su, marahil nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Ang lalaking ito ay isang walang kwenta. Araw-araw, sa kanyang tindahan sa kalye, niloloko niya ang mga matatanda. Manloloko lang siya.
Sa bahay namin, 3 taon na siyang nakikitira sa amin, isang lalaking walang magandang katangian. Huwag kang magpaloko sa kanya. Iyan ay mahina ang mata mo. Para sa iyo, tila siya ay walang kwenta. Ngunit para sa akin, siya ay isang bihirang mabuting tao. Ito ay, Pero, kinuha niya 20 milyon mula sa aming UG. Kung sasabihin mong hindi natanggap ng amo, Hindi natanggap? At saka, kung asawa ko ito, sa palagay ko magkakaroon siya ng problema sa pera. Nanay, Kung si Pai Yang darating para kunin ang bagahe, huwag kang maingay. Ang 20 milyon na sinubukan kong ibigay, hindi niya natanggap. narinig ko ito, napakalinaw. oo, narinig ko. Tandaan mo iyan. Siya na ang asawa ko ngayon. Simula ngayon, lumayo ka sa kanya. Tara na. Uno, magandang trabaho ngayon. sino ang mag-aakala na ang boss ay may ganyang nakatutuwang bahagi, Rin, hanggang ngayon, ang boss ay may kasintahan? Hindi ko pa ito narinig. Kailan ito nagsimula? Sa palagay ko. Ay nako, siyangga pala. Ang makalawa ay ang seremonya ng inyong kasunduan. Sa tagapagmana ng angka ng Ye. Kaya hindi ba ito problema? Kumusta ang sitwasyon? Maayos naman. Kamakailan, sa Xinjiang Forum, ang chismis na ang boss ay laging kasama ng isang lalaki at nagsumite ng rehistro ng kasal sa opisina ng distrito ay kumakalat. Gayunpaman, ang online na reputasyon ay hindi masyadong maganda. Sabi nila siya ay pinalayas mula sa angkan ng Qin, isang lalaking inaalagaan, isang manloloko na nandaraya sa mga nakatatanda. Huwag kang mag-alala tungkol diyan. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Sa wakas ay isisiwalat mo na ba ang tunay na dahilan kung bakit mo ako pinakasalan? Uy, kailangan kitang maging asawa ko sa loob ng 1 taon. Iyan ang hinihiling ko. Bakit kailangan kong tumulong? Marami na akong natulong. Sa harap ng aking dating asawa, tinulungan kitang manatili ang dignidad mo, di ba? At pati na rin ang iyong dating biyenan, tinuruan ko siya ng leksyon. Maaari mo ba akong tulungan kahit kaunti, hindi ba? Ako. Baka tulungan kita. Isipin mo na lang ito bilang bayad sa pabor, pero saan ako tutulong? Kailangan mong sabihin sa akin. Ah, tama. Mga kahindik-hindik na kahilingan, hindi ko tatanggapin. Sa harap ng mga tagalabas, dapat mong kilalanin ang iyong kasal sa CEO. Dapat mong kilalanin ito. Ang kontrata ang kasunduan, sa walang sino man sa labas naming 3 dito, hindi dapat malaman ng ika-4 na tao. Walang problema. Bukod dito, sa loob ng 1 taong kontrata, dapat kang manatili sa tabi ng CEO at huwag umalis. Kung ang CEO ay binubuli, bilang kanyang asawa, tungkulin mong protektahan siya. Dapat mong tuparin ang responsibilidad na iyon. Hindi pwede. Hindi siya ang tunay kong asawa. Bakit ko siya dapat protektahan? Kung talagang makatagpo ako ng walang ingat na gago, ano ang mangyayari sa aking buhay? Tingnan mo, ang kontratang ito. Hindi kita papipirmahin ng libre. Sa panahon ng kontrata, 5 milyong yen kada buwan. Babayaran kita ng sweldo. Huwag kang magpakatanga. Sino ang magsasapalaran ng buhay para sa 5 milyon? 10 milyon. Bahala na sa akin.
Bakit ka nandito, Mr. P? Narinig ko na nagdiborsyo ka. Totoo ba iyon? Totoo ba iyon? Mabuting may alam ka. Nagpunta ka rito para lang dito. May mansyon sa Nanfu ng Xinjiang. Kung gusto mo, maaari kang tumira doon. Maaari kang tumira doon. Salamat na lang. Amo, bakit ka masayang-masaya na nagdiborsyo si Mr. Pai? Iyon ba ang dahilan kung bakit ka masaya? Kung hindi nagdiborsyo si Mr. P, kailangan ko pang mamuhunan sa pamilya Chin para iligtas ang mukha niya. Masama ba ang mamuhunan sa pamilya Chin? Ang pamilya Chin. Wala namang espesyal sa kanila. Kung hindi dahil kay Mr. P, matagal na silang bangkarote. Itigil ang pamumuhunan. Sa pamilya Chin. Oo. Isa pa, para sa taong ito, makikitira ka sa akin. Welcome home, miss. Kamusta? Isama ko rin ang master ko. Walang problema. Tama. Huwag mo siyang patirahin sa kahon. Huwag kang mag-alala. At saka, Ano? wala pa akong naisip. Sasabihin ko sa iyo kapag may naisip ako. Matutulog ka rin ba sa akin? Ano bang iniisip mo? Para maniwala ang iba sa atin, kailangan perpekto ang pag-arte. Amo, ang paggawa ng ganito ay hindi ba masyadong mapanganib? Bakit? Sa isang lalaking basta ko lang pinili, nagparehistro ako ng kasal, kung ito ay malaman. Hindi ko siya basta pinili. 3 taon na ang nakalipas. Iniligtas niya ako. Tawag ng ambulansya. Maayos na ako ngayon. Ayos lang ako, dadalhin kita agad sa ospital. Hoy, manatili ka sa akin. Binibini, nakita. Nasaan siya? Pero may asawa na siya. Pero, ang kasalukuyang Su Group ay nangangailangan ng pamumuhunan at kooperasyon ng pamilya Ye. Bukas, kasama ang binatang Panginoon ng pamilya Ye, ang seremonya ng pakikipagtipan ay kilala sa buong bayan. Kung ang bagay na ito ay malaman ng pamilya Ye, ano ang mangyayari? Ako. Sa wakas ay naghintay sa kanyang diborsyo. Ngayon hindi ko na iyon ikinababahala. Ang pamilya Su ay bumababa sa loob ng maraming taon. Kung magpapatuloy ito mula sa 5 dakilang pamilya, baka sila ay paalisin. Ngunit ngayon, kung magpakasal ang pamilya Su at Ye, tiyak na ang pamilya Ye ay malaking susuporta sa pamilya Su. Marahil ang pamilya Su ay muling babangon. Siya nga pala, alam mo ba na ang walang kwentang si Piang Yang? Tila pinalayas sa pamilya Chin? Alam kong mangyayari iyon. Pero noong isang araw, si Piang Yang ay nagparehistro ng kasal kay Su Shueqing. Parang siya ay dinala doon. May mga larawan din. Edited yun? Tama ba? Imposible. Lahat pakitahimik. Feng Liu, ang taong nasa harap mo, kunin mo ang babaeng ito bilang asawa, sa kahirapan o kayamanan, sa sakit o kalusugan. Huwag mo siyang iwan,
at mangako na magkasamang lalakad sa buhay. Oh, ginagawa ko. Xueching, ang taong nasa harap mo, kunin mo ang lalaking ito bilang asawa, sa kahirapan o kayamanan, sa sakit o kalusugan, huwag mo siyang iwan, at mangako na magkasamang lalakad sa buhay. Ako. Hindi ko ginagawa. Su Chueching, ano ang sinabi mo? Malinaw ko nang sinabi sa iyo, hindi ba? Sinabi kong hindi. Dahil siya ang aking lalaki. Ano ba yan? Tapos na. Ang pamilya, Su, ay muling itatapon sa kailaliman. Su Xueching. Talagang baliw. King. Pumunta ako para sunduin ka. Teka. Sino ka? Yang. Pumunta ako para sunduin siya. Alam mo ba kung anong lugar ito at kung sino ang kausap mo? Naiintindihan mo ba? Para bang pakialam ko? Xueching. Ikaw, anong ginagawa mo? Lolo. Pasensya na, pero matagal ko nang sinasabi. Wala akong balak pakasalan si Ye Fengliu. Ang sarili kong kasal, ako ang nagdedesisyon para sa sarili ko. Na-file na namin ang aming marriage registration. Ang taong ito, Su Xueching, nasa tamang pag-iisip ka ba? Naiintindihan. Itong lalaki, si Ye Fengliu, ay dating manugang ng Nakadivorce lang pamilya niya. Qin at isa siyang kilalang kept-man sa Xinjiang. Ano kaya ang iniisip ni Miss Su? Sa halip na pumili ng isang may kakayahang lalaki tulad ni Ye, sinadya niyang pumili ng isang diborsiyado, isang walang kwentang walang silbi. Paano niya nagawa iyon? Su Xueching, lakas ng loob mo? Sinusubukan mong kunin ang babae ko? Ikaw, gusto mong mamatay, mga lalaki. Ye Fengliu, anong gagawin mo? Lakas ng loob mong makinig? Kung hindi ko durugin ang lalaking ito ngayon, masisira ang dangal ng pamilya Ye natin at ang aking sariling reputasyon. Sinira mo ang seremonya ng pamilya Ye, ha? Wala ka talagang. Paggalang sa iyong posisyon, bastos ka. Ang pamilya Ye, hindi lang. Pati ang pamilya Wo namin. Ay hindi ka papatawarin. Pamilya Huo. Sino ka ba? Pambihira ka, sumisigaw ka sa harap ko. Bastos ka. Walang galang ka. Pambihira kang magsalita sa akin. Sasabihin ko sa'yo, kung galitin mo ang pamilya Ye, dito sa Xinjiang, wala kang mapupuntahan. Ibig sabihin, ang Xinjiang ay teritoryo ng pamilya Ye? Lumuhad ka ngayon din, at humingi ng tawad sa pamilya Ye. Baka, hariin ko ang buhay mo. Papaluhod mo ako? Hindi ka pa karapat-dapat. Ikaw, Paano kung sumali ang pamilya Wei namin? Hindi pa rin sapat. sige, ito ang pamilya Long. Ang pamilya Xue namin, sasali rin ang pamilya Yu. Mga tulad mo, Kung wala kang pakialam sa iba, tapos sasali ang pamilya Hua, iyon ay sapat na. ano? Ang pamilya Hua rin. Gusto mong maging aso ng pamilya Ye? Mukhang gusto mo talagang mamatay. Kaya tutuparin ko ang hiling mo. Baliin ang kanyang mga binti. Ngayon, ipapaluhod kita. Ano ang ginagawa mo?
Su Xueching, Gusto mong wasakin ang pamilya Su, sinusubukan mo pa rin siyang protektahan. Siya ang aking asawa. Hindi ko kayo hahayaang hawakan siya. Ano ang ginagawa mo? Tigil. Sino itong lalaki? Paano kang makialam sa mga gawain ng pamilya Ye? May lakas ka ng loob na manghimasok? Hindi ko alam. Gayunpaman, sa paghusga sa damit na iyan, malamang, hindi siya importante. Sino ka? Alam mo ba kung anong uri ng lugar ito? Paano kang pumasok ng walang pahintulot? Ang taong ito ba ang taong ito? May taong nakahandusay doon. Galaw, galaw. Lolo, Ang mga karayom ng acupuncture. Lolo, gising ka na. Binata, iniligtas mo ako. Ano ang pangalan mo? Piangyang. Lumabas ka na rito ngayon. Hindi ito lugar para sa'yo. Ito ba ay isang kakilakilabot na lugar? Bakit hindi ako pwedeng pumunta rito? Mas mabuting umalis ka na dito agad. Huwag kang mapahamak sa labanan. Sabi niya huwag kang mapahamak sa labanan. Tumahimik ka. Kung hindi ka pa rin aalis, hindi kita pakakawalan ng basta-basta. Ngayon, narinig ko na ang pamilya Ye ay may seremonya ng kasunduan sa kasal. Nanggaling pa ako dito para batiin ka. Sigurado, ito ang pamilya Ye paraan ng pagtanggap. ako si Ye Tianxiong. Paumanhin. Pero ikaw, sino ka ba? Gate. Subalit, ang pagdiriwang ngayon marahil ay hindi matutuloy. Mangyaring umalis. Oh, ganun. Pangingitil lang ba yan? Umalis ka na dito ngayon. Makinig ka. Huwag kang makialam sa pamilya Ye. Sino ka ba sa akala mo? Bakit mo ako kakausapin ng ganyan? Ikaw? Sige, okay. Sasabihin ko sa'yo, ako ay ang pinuno ng pamilya Wu, si Wu Demai. Wodiming, ha? Sa loob ng 30 minuto, sa pamilya Huo ng Xinjiang, itigil ang lahat ng pakikipagtulungan. Sa loob ng 30 minuto, kasama ang mga pamilyang Xinjiang at Huo, tapusin ang lahat ng pakikipagsosyo. Haha. Sino ka ba sa tingin mo? Ikaw, Balak mo bang ibang karote ang pamilya Wu sa loob ng 30 minuto? Wow! Huwag mo akong paiyakan. Itong matandang ito, nandito ka ba para magulo? Ang lakas ng bibig mo. Kung magpapatuloy ka diyan, mahihirapan ka. Ginoong Ye, itigil na natin ito, sa palagay ko. Si Ginoong Su ang may hawak ng sertipiko ng kasal sa kanyang kamay, hindi ba? Kaya silang dalawa ay legal na mag-asawa. Sino ka? Bakit ka? Nagsasalita ng ganyan sa akin? Binibigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo akong paiyakin. Ang aming pamilya Ye ay hindi nangangailangan ng pagkakataon mula kanino man. Presidente, mangyaring bumalik agad. Ang pamilya Wu ay nasa malaking problema. Ano? Paano ito nangyari? Hindi mo sinasabing mababang karote talaga sila. Imposible iyon. Wala pang 20 minuto. Ikaw, sino ka ba talaga? Hehehe. Ako si Lei Ting. Hindi pwede. Sa bahay, ang pamilya Lei. Sino ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan? Ang pinuno ng pamilya Lei. Bakit siya pumunta? Kung ang pamilya Lei ay makikialam, walang makakalaban sa kanila. Kung sasalungat ka sa pamilya Lei, sabi nila, ikaw ay magdadala ng kamatayan sa iyong sarili. Pinunong Ye, ngayon, maaari mo bang pakawalan ang taong ito? Kung ang pinuno ng Lei ang nagsabi, syempre susunod ako. Ang bagay na ito, tapusin na natin dito. Tsk! Ano head of Lei? Bakit dito? Maari ba siyang mag-utos sa atin? Tumahimik ka. Ang bagay na ito ngayon, matatapos dito.
Umuwi ka na. Ano, ang aming pamilya Ye ay si Xinjiang's nangungunang pamilya. Mula sa kabisera ng probinsya, bakit nating katatakutan ang matandang iyon? Kung sasabihin mo pa ang kalokohan, susuntukin kita. Teka, Subaoguo, ang kahihiyan ngayon, tatandaan ng pamilya Ye. Mula ngayon, ang pamilya Ye at ang pamilya Su ay hindi magkakasundo. Ang mga proyekto ng pamumuhunan sa pamilya Su, lahat ay bawiin. ang aming pamilya Wei din pumanig sa pamilya Ye. Ang aming pamilya Xue din, lahat ng kooperasyon sa pamilya subabawiin. Ang aming pamilya, Long din. Hintayin mo ako. Ito ay Tatay, bilisan mo lolo. tapos na. Ito na ang katapusan natin. Ano ang nagawa ko? Paano nangyari ito? Nasira ang reputasyon ko. Suswetching! Suswetching! Halika rito. Lumuhod ka. Ikaw, kayo lahat. Ang ginagawa ninyo, naiintindihan ba ninyo? Ang engagement ninyo kay Ye Fengliu, alam ng buong bayan. Ganitong kaguluhan. Ang idinulot ninyo. Kailangan ninyong magpaliwanag ng maayos, hindi ba? Xue King, mabilis sa harap ng iyong lolo. Lumuhod at humingi ng tawad. Dahil nangyari na ito, at hindi na maaaring balikan, kung ang paghingi ng tawad ay makakalutas ng problema, hindi ako tutol na humingi ng tawad ng maraming beses. Ngayon, ang paghahanap ng solusyon ay hindi ba dapat ang prioridad? Matagal ko nang sinasabi na ikaw ay mayabang at makasarili. Bilang presidente ng Su Group, ganap kang hindi karapat-dapat, nakita mo? Nangyari nga gaya ng sinabi ko, hindi ba? Alam ko. Tungkol sa pagiging nasa posisyon na ito, maraming tao ang hindi nasisiyahan. Ngayon, muli nating ginagalit ang pamilya Ye. Bukod pa, iniisip nila na hindi ako dapat nasa posisyong ito. Yan ang iniisip nila, di ba? Tama ba? Ngayon, dahil sa'yo, nagawa nating ipahiya ang pamilya Ye. Kung patuloy kang magiging presidente ng Su Group, kung pananatilihin mo ang posisyong iyan, ang pamilya Ye ay hahanap ng iba pang dahilan para targetin ang pamilya Su. Tatargetin nila tayo. Si Su Xueqing ay hindi karapat-dapat maging presidente ng Su Group. Sa tingin mo hindi siya karapat-dapat sa trabaho? Ikaw. Lolo? Lahat. Tulad ng nakikita ninyo, si Piang Yang ang asawa ko. Nagpakasal na rin kami. Noong binanggit ninyo ang kasunduan kay Ye Fengliu kanina, malinaw kong sinabi na ayaw ko. Sinabi ko na sa inyo iyon. Sinabi ko na ang aking pag-aasawa ay sarili kong desisyon. Si Ye Fengliu ay isang babaero, hindi isang magandang tugma. Bukod pa, kung isa sa alang-alang ang ambisyon ng pamilya Ye, kahit magkaroon tayo ng alyansa sa kasal, sa tingin ba ninyo tutulong sila ng taimtim sa pamilya Su? Kung walang suporta ng pamilya Ye, ang aming daloy ng pera ay magkakaroon ng problema. Ang malaking problema para sa aming pamilya Su ay kakulangan ng pondo. Bukod dito, mula sa maraming malalaking pamilya, kami ay target. Ang pamilya Ye ay gagamitin ang pagkakataong ito upang tiyak na kumilos laban sa amin. Xue King, mayroon ka pa bang mga kwalifikasyon upang magsilbi bilang presidente? Ang posisyong ito ng presidente, wala akong pakialam kung magpapatuloy o hindi. Pagkatapos ng lahat, sa pag-upo sa puwestong ito, maraming tao ay hindi nasisiyahan pa rin. Ang pagpili sa taong ito, ano ang makukuha mo? Siya ay pinalayas ng pamilya Qin, isang walang silbi na walang kwenta, na walang magawa. Para sa inyong lahat, siya ay maaaring walang mga katangian. Ngunit para sa akin, siya ay isang kayamanan, isang lalaking may potensyal. Bukod, kami ay legal na kasal. Kahit anong uri ng tao siya, balak ko siyang tanggapin. Isang manugang na lalaki na iniwan ng pamilya Qin, tinatawag mo siyang kayamanan, isang bagay na itinapon lang ng isang tao, pinulot mo agad. Hindi mo ba naisip na ito ay katawa-tawa? Hayaan ang mga gustong tumawa na tumawa. Alam ko ang sarili kong mga saya at lungkot. Wala akong pakialam sa opinyon ng iba. Sa puntong ito, ikaw ay talagang hindi angkop na maging presidente. Mula ngayon, bumaba sa pagka-presidente at umalis muna sa kumpanya. Magpahinga sandali. Naiintindihan. Magre-resign ako. Mayroon ka pa bang gustong sabihin? Dahil sa iyo, napunta sa ganito ang pamilya natin. Kahit mag-file ka ng marriage registration kay Xue King, hindi kita kailanman kikilalanin bilang manugang ng pamilya Su. Kung may sentido ka, dadaan ka sa proseso ng diborsyo ngayon na. Ikaw at si Xue King, kailangang magdiborsyo agad.
Kung magdidiborsyo man kami o hindi mo desisyon iyon. Desisyon iyon ni Sweking. Hindi ko alam kung anong mga trick ang ginamit mo, pero niloko mo talaga siya. Niloko mo talaga siya. Hindi niya ako niloko. Pinilit ko siya na mag-file ng marriage registration. Wala na talagang pag-asa. Lahat, umuwi na tayo. Gusto mo bang magpatuloy sa pagpapahiya dito? Sandali. May sasabihin pa ako. Ha? Ano pa bang sasabihin mo? Hayaan mo akong magsalita. Kung si Sweking ay makakuha ng 10 bilyong investment at malutas ang krisis ng Su Group, siya ba makakabalik sa pamilya Su bilang presidente muli? Ha? Alam mo ba ang sinasabi mo? Naiintindihan mo ba? Kung kaya niyang makaakit ng pamumuhunan at malutas ang krisis ng Su Group, kung kaya niya iyon, hindi tayo makararating sa ganitong sitwasyon. O, sa tingin mo ba may kakayahan ka? Ano ang gagawin mo? Siyempre hindi ko kaya. Pero hindi mo rin masasabi na hindi kaya ni Sweking. Kung wala siyang kakayahan, mula pa sa simula, hindi mo sana siya ginawang presidente. Tama ba? Tungkol naman sa pagpapakasal kay Ye Fengliu, para malutas ang krisis ng Su Group, iyon ang dahilan, hindi ba? Kung kahit walang alyansa ng kasal sa pamilya Ye, ang parehong mga problema ay malulutas, at ang Su Group ay mas mapapaunlad pa, hindi ba iyon dapat ikatuwa? May punto ka, pero gayon pa man, kaya ba niya? Kung hindi tayo susubok, hindi natin malalaman, tama, ang pondo ng pamilya. So tatagal lamang ng isa pang kalahating buwan. Sabi mo, hindi ba? Kung gayon, gawin nating deadline ang kalahating buwan na ito. Kung sa oras na iyon, si Sweking ay makalikom ng 10 bilyon, at matagumpay na malutas ang mga isyu ng grupo, kung kaya niyang lutasin ang mga ito, ang upuan ng presidente ibabalik mo ba sa kanya? Ang presidente ng grupo. Akala ba niya laro lang ito? Na madaling ibigay, at madali ring ibalik. Matanda. Laging may isang pagkakataon sa 1 milyon para sa lahat, di ba? Mabuti. Pangako ko. Kung si Su Sweking talagang gagawin ang sinabi mo at magdadala ng puhunan upang malutas ang krisis ng grupo, hindi ko lamang ibabalik ang kanyang posisyon bilang presidente. Ngunit hindi ako tututol sa inyong kasal. Ha? Tatay, iyan ay. Tama na. Tapos na. Gayon pa man, kung mabigo ka, huwag mong damdamin. Su Sweking hindi na babalik sa pagka-presidente at kukunin ang iyong mga bahagi. Ibig sabihin, mapapaalis tayo sa pamilya Su. Anak, saan mo planong hanapin 10 bilyong pondo? Huwag kang mag-alala. Gagawin ko itong mangyari. Mula ngayon, ang pagka-presidente, pansamantalang hawak ni Su Xingshan. Tatay, teka. Lolo, salamat. Su Sweking. Sabihin ko sa iyo, kung hindi mo ito magawa sa oras na iyon, tandaan mo na ang iyong mga mata ay bulag at naloko ka ng taong ito. Naintindihan mo? Sarili kong desisyon ito. Kaya hindi ako magsisisi. Iniisip mo pa ba ang pondo? Isa pang araw ang lumipas. Natawagan ko na lahat ng kailangan ko. Pero dahil sa sitwasyon ng pamilya Su ngayon, sila ay nagbababa ng tawag. O tumatanggi lang. Mayroon pa tayong 10 araw, di ba? Huwag magmadali. Makalipas ang 1 linggo, ang Tenron kumpanya ng kalakalan ay darating sa Xinjiang, at magsasagawa sila ng pulong para sa paghahanap ng kasosyo sa negosyo. Sa oras na iyon, narinig ko na pipili sila ng isang kumpanya para pag-investan. Kung sa loob ng 1 linggo hindi ka pa rin nakakahanap ng paraan, dapat mong subukan. Paano mo nalaman yan? Nagkataon lang na. Narinig ang isang tao na pinag-uusapan ito. Kilala mo ang Tenron kumpanya ng kalakalan, hindi ba? Siyempre. Pero ang mga kinakailangan ng Tenron kumpanya ng kalakalan ay medyo mataas. Wala man lang tayong imbitasyon, kaya hindi tayo makapasok sa venue. Paano tayo makikipagkompetensya para sa pondo? Presidente, ang imbitasyong ito ay dapat iabot sa presidente. Alam kong imbitasyon iyan. Huwag kang masyadong excited. Okay lang. Ito ay isang imbitasyon mula sa Tenglong Chamber of Commerce. Ako'y inaanyayahan sa kaganapang ito. Ang Tenglong Chamber of Commerce nag-effort para maghatid ng imbitasyon. Sa madaling salita, talagang pinahahalagahan nila ang Su Group. Hindi. Ang presidente. Iyan ang ibig sabihin.
Kailangan kong maghanda ng maayos. Talagang dapat makuha ang Tenglong Chamber of Commerce na mamuhunan. Naku, Mr. Hua, ito ba talaga ay mula sa Tenglong Chamber ng Commerce na imbitasyon? Ito ang ginawa ng aking ama na humiling kay Chairman Meng ng Tenglong Chamber at sa wakas ay nakuha ang imbitasyong ito. Ibig sabihin ang aming pamilya Chin ay maaari ring dumalo sa kaganapang ito. Siyempre, tatay, kay Presidente Meng, ang pamilya Chin ay lubos na inirerekomenda. Bukod dito, si Presidente Meng ay direktang nangako sa aking ama. Sa kaganapang ito, ang pamilya Chin ay makakakuha ng hindi bababasa. Isang proyektong 2 bilyong yen. Naku, 2 bilyong yen? nitong mga nakaraang araw, hindi ako mapalagay. Ang pamumuhunan na ito, kung magkaproblema, nababahala ako. Ngayon ayos na. Dahil nandito si Mr. Hua, ang aming pamilya rin ay talagang yayaman. Tama. Noong isang araw, may mga nag-withdraw ng pondo mula sa aming kumpanya, di ba? Ate, tungkol doon, medyo nababalisa siya. Sa invitation card na ito, ang mga problema ay nalutas na lahat. Huwag mag-alala. Mula ngayon, ang pamilya Chin ay patuloy na gaganda. Talagang hindi matatawaran si Mr. Hua. Hindi tulad ni Piang Yang na walang kwenta, na walang magawa, nakatira lang sa bahay, nakatunganga lang. Ay nako, bakit mo binabanggit ang walang kwentang tao? Malas. Matagal na siyang pinalayas sa pamilya Chin. Yuyi, kay Mr. Hua, maging mabait ka, ha? Si Mr. Hua ay tunay na ang aming pamilya Chin, ang perpektong manugang. Pai Yang, huwag mo akong kamuhian. Hindi tayo magkapareho ng mundo. Malapit na akong umakyat sa taas na hindi mo maakala at makakamit ko ito. At si Suzuking din. Ako, si Chin Yuja. Ang pinakamatagumpay na babae. Ipapaalam ko sa lahat. Bakit pumunta si Su Xueqing? Imposible. Ngayon ang estado ng pamilya Su sa Xinjiang. Hindi mo ba naiintindihan? Tama. Sa pagagalit sa pamilya Ye, halos lahat ng mga pangunahing pamilya sa Xinjiang at mga kumpanyang may tiyak na laki ay pumutol na ng ugnayan sa pamilya Su. Ipinahayag na nila ito para sa kanya na magpakita rito. Pumunta ba siya para mapahiya? Talagang hindi inaasahan. Ang babaeng iyon, ang pinakamaganda sa Xinjiang, ay nakatakdang pakasalan ang pamilya Ye, pero sa kasal, tumakas siya kasama ang ibang lalaki. At ang lalaking iyon ay talagang walang kwenta. Ang pamilya Su ngayon ay puro problema na lang. Paano siya nangahas pumunta rito? Narito si Mr. Ye. Mr. Ye, ikinagagalak ko kayong makilala. Ang pagkakataong makilala kayo ngayon. Umalis. Mr. Ye. Si Mr. Ye ay nasa ibang bansa ng maraming taon, kaya natural lang na hindi niya siya kilala. Ang babaeng iyon ay ang pangatlong anak na babae ng pamilya Su, si Su Xueqing. Ang pamilya Su ay nagdala ng malaking kahihiyan sa pamilya Ye. Well, ito ay magiging kawili-wili. Ginoong pipakit siya. Ginoong pipayagan mo akong ipakilala. Ang aking asawa Nansen. Ginoong Pi, ikinagagalak kitang makilala. Si Meng Qingfeng ay 5 beses nang ikinasal, ngunit wala pa siyang anak. Kung wala siyang mga inapo, ang pinuno ng samahan ng kalakalan ng Tenglong. Dapat palitan, sabi nila. Imposibleng manahimik si Meng Qingfeng. Hindi pa ako nagbabayad. Kung sinasabi mong isa kang nabubuhay na immortal, para sa akin, ilang anak ang kaya mong magkaroon, hayaan mong manghula ka nito. Tatlo. At maaari mo silang palakihin ng maayos kahit paano. Isang manloloko. Wasakin siya. Teka. Nakapag-asawa ka na 5 beses, tama? Ang pinakabago mong asawa ay mahigit 30.
7 taon na simula nang ikasal ka. 7 taon na simula nang ikasal ka, ngunit wala pa ring anak. Tama ba ako? Ang nakaraan ko. Sa King Jiang, alam ng lahat. Binanggit mo yan? Anong nakakagulat? Noong 18 ka, may kasama kang babae. Nadadate. At nabuntis mo siya. At nung lumabas yan, sinisi siya ng mga magulang. Hindi kinaya ang hiya, tumalon sa ilog. Totoo ba? Inimbestigahan mo ako? Bakit kita iimbestigahan? Eddie. Sige, sabihin mo na, ilabas mo na. Sabi mo may 3 akong anak. Bakit hindi pa nabubuntis ang asawa ko? Iyon ay. Noong 22 ka, nasaktan siya. Dahil doon. Walang sugat. Oo, sa tingin ko. Kung gusto mong mabuntis muli, magtuturok ako ng ilang karayom. Magsusulat ng reseta, inumin mo ng kalahating buwan at gagaling ka. Maniwala ka. Dahil nandito ako. Magiging ligtas ang anak mo. Dr. P, salamat sa reseta mo. Nabuntis ang asawa ko. Ngayon lang nakahanap ng oras. Para magpasalamat, papunta na sana ako. Para pumunta ka ng personal. Tunay na para sa amin. Ay isang karangalan para sa Tenglong Kumpanya ng Kalakalan. Pumunta ako dito ngayon. Una, para bisitahin ang asawa mo. At pangalawa, tungkol sa imbitasyong ipinadala kay Shweking. Para pasalamatan si Presidenteng Mengino, huwag po kayong masyadong mabait. Kayo ay ang tagapagligtas ng aming pamilya kahit anong gawin ninyo. Natural lang iyon. Siya nga pala. Ngayon, mayroon akong hihilingin kay Presidenteng Meng, may pabor akong hihilingin. Mangyaring tulungan mo ako, pwede ba? Pakiusap. Ang pamilya Su ay agarang nangangailangan ng 10 bilyong dolyar na pondo. Ngayong kasosyo sa negosyo pulong para sa pagre-recruit tulong, walang problema. Sa pagkakataong ito ang halaga ng pamumuhunan ng Kamara ng Komersiyo ng Tenglong ay orihinal na 6 na bilyon. Pinlano ko, pero kung ito ang iyong nais, Ginoo, dadagdagan ko ito ng 10 bilyon. Nagpapasalamat ako. Mamaya, sa iyong asawa magreseta ng gamot para maiwasan ang pagkalaglag. Mangyaring uminom muna ng isang kurso pagkatapos ng 1 buwan na may ibang gamot. Pagkatapos, ang sanggol ay maaaring maipanganak ng ligtas. Iyan ay kahanga-hanga. Dr. P, maraming salamat. Kung wala nang iba, pupunta ako upang makita ang aking asawa. Dr. P. Tungkol sa pamilya Chin. Dito, ang pamilya Chin ngayon ay walang kinalaman sa akin. Ipapaubay ako sa iyong paghuhusga. Doktor, ihahatid kita sa labas. So, Cheching, mataas ang pamantayan mo. Kahit ang kapatid ko, hindi mo man lang tinitingnan. Para sa akin, ang pamilya Yi ay parang bulaklak sa mataas na tuktok. Mukhang alam mo ang iyong lugar, hindi ba? Narinig ko. Isang guwapong Capman, nahulog ka. Kakapaalis lang ng bahay ng ex-wife mo at nagmamadali ka nang mag-file ng pagpaparehistro ng kasal sa kanya. Talaga? Wala kang pakialam. Sino ba ang kausap mo? Si Miss Ye ang nagsasalita. Bakit ka nakikialam? Ang yabang. Wala bang karapatan magsalita ang iba? Sino ka? Ako si Piangyang, Messie. Itong lalaking ito. Siya yung guwapong bimbo na iyon. Pero, hayaan mo akong magdagdag ng isa pa. Itong lalaking ito, na niloloko lang ang mga matatanda, ay isang manloloko. Ikaw, sa kasal ng kapatid ko. Ninakaw ang kanyang nobya? Ikaw yun, di ba? Oy, hindi ganoon yon. Well, bago ang seremonya ng pakikipagkasunduan, naipasa na namin ang aming rehistro ng kasal. Kaya, hindi ko siya ninakaw. Para kunin ang asawa ko. Iyon ang dapat kong sabihin.
Ang pamilya Ye at pamilya Su ay matagal na. MA kasunduan. Malinaw na ikaw ang sumingit. Ang Sushaching, ganyan para sa isang lalaki. Pinagtataksilan mo ang kapatid mo at pinagtataksilan ang angkan ng Yi. Ang kasalang alyansa sa pagitan ng angkan ng Ye at Su, tinatanggihan ko na mula pa sa simula. Iyon ay ang mga magulang ng dalawang pamilya pinipilit ito. Ayoko lang maging isang sakripisyo para sa angkan. May karapatan akong pumili ng sarili kong kinabukasan ng malaya. Ano ang mali doon? Kung ibang tao iyon, baka posible. Pero, ang iyong kapareha ay ang angkan ng Ye na ito. Dahil ang pamilya Ye ito, sinasabi mo bang maaari nilang pilitin ang iba ng mayabang at walang katwiran? Tulad ng alam mo, kung susuwayin mo ang angkan naming Ye, hindi magiging maganda ang kalalabasan sigurado. Ngayon, ang angkan ng Su ay nahaharap sa isang krisis, hindi ba ito makabuluhan? kung walang mga paghihirap, kung gayon ang binibini ng angka ng Su hindi naririto, di ba? Totoo iyan. At nangangarap kang makakuha ng pamumuhunan mula sa Tenglong Chamber of Commerce. Nangangarap ka ba? Tama na sa iyong mga maling akala. Ang pamumuhunan ng kamara ng Tenglong ang gusto ko. Hanggat nandito si Ye Yafen. Ngayon, praktikal na. Ang pamumuhunan ay imposible. Ano ang problema? Hindi maganda? Sino ang nakakaalam? Noong nakaraan, sa hotel, dahil inagaw mo ang nobya? Sa buong Xinjiang, sino ang mamumuhunan sa pamilya Su? Yun ay dahil wala silang pananaw. Gusto mong tumaya? Sa loob ng 3 taon, ang pamilya Su ay tiyak na tatayo sa tuktok ng Xinjiang. Para sa isang gwapong lalaki, ang kanyang utak ay parado na lahat. Piyangyang. Ang tuktok ng Xinjiang, hiwalay kung kaya niyang tumayo doon. Bago yan, paano kung tumaya ka sa akin? Tama ang desisyon na magdiborsyo. Kung hindi, ngayon, ang mapapahiya ay ako. Kung magtagumpay tayong makakuha ng pamumuhunan mula sa Tenglong Chamber of Commerce ngayon, babayaran mo ako ng 100 milyong yen. Sigurado ka bang makukuha ng pamilya Su ang pamumuhunan? Oo. Hindi lang nila ito makukuha, makakakuha sila ng 10 bilyong yen. Ang laki ng sinasabi mo. 10 bilyon? Ang Tenglong Chamber kabuuang pamumuhunan ngayon ay 60 bilyong yen. Hindi mo ba alam? Kahit na makuha ng pamilya Su ang pamumuhunan at proyekto, sa pinakamarami, ito ay 60 bilyong yen. Ginoong Hua, saka gagawin ba nating mas malaki ang pusta? Mas malaki ang pusta? May katinuan ba itong tao? Hindi pa ba niya naiintindihan ang sitwasyon? Ang lakas ng loob mong imungkahi na palakihin ang pusta? Ano ba ang iniisip niya? Balak niyang ibagsak ako ng direkta. Tama. Tinatanggap mo ba ito? Naiintindihan. Magkano pa? 200 milyon. 200 milyon? Kaya mo bang bayaran? Kaya mo bang bayaran? May asawa ako, kaya okay lang. Itong lalaki. Itong lalaki. Bangko ba ako? Sa tingin mo pwede kang mag-withdraw sa akin kahit kailan? 200 milyon. Malamang kailangan nating ibenta ang bahay. Dahil wala ng paraan. Makipagsapalaran tayo kay Piyangyang. Tama. Kung matalo ang master, ako ang mananagot. Hoy, walang paraan na matatalo ako. Sa araw na ito, plano kong kumita ng pambayad sa pagpapalaki ng bata. Pagpapalaki ng bata. Nagbuntis ka lang sa mga nakaraang araw, o kayong dalawa. Talaga bang niloloko ako, at nagkikita sa likod ko? Sige. Gawin na natin. Gawin natin. Mas marami, mas masaya. Pero kung matalo tayo, at hindi makabayad, babayaran mo ang utang gamit ang sarili mong katawan. Tatayarin ako. 200 milyon yen. Sushweching, ikaw. Hindi masama, di ba? Ngayon, sigurado, aalisin ko yung ngiti sa mukha mo. Sige, papayagan ka naming sumali. Tatayarin ako ng 1 milyon. Sabihin mo kung tatanggapin mo o hindi. Wala nang magagawa. Hindi ito kalakihan, pero perahan lang naman ito. Sige. Bilang dating bayaw ko, papayagan kitang sumali. Piyangyang, may ganoong kalaking pera ka ba? Kung wala, huwag kang basta-basta tumaya sa mga tao ng pabaya. Dating asawa, huwag kang mag-alala. Tungkol sa asawa ko, hindi mo na kailangang mag-alala. Kahit na talagang matalo tayo,
ibebenta ko ang kotse at bahay, at tiyak kong babayaran ang utang niya. Ex-wife, huwag kang mag-alala. Tungkol sa asawa ko, hindi mo kailangang mag-alala. Kahit na talaga siyang matalo, ibebenta ko ang kotse at bahay, at tiyak kong babayaran ang kanyang mga utang. Tataya ako ng 20 milyon. Tatanggapin mo ba? Tataya ako ng 10 milyon. Ako rin, 10 milyon. Ako rin. Miss Lee, mabilis, i-record mo sa phone mo. Ang paghahanap buhay para sa pagpapalaki ng bata ay mahirap. Umaasa ako sa mga ito. Huwag mo kaming biguin. Ang galing! Wow, halos 1 bilyon na. Malaking kita iyan. Ano bang pinag-uusapan nyo? Maingay. Narito na si Chairman Meng. Matagal na tayong hindi nagkita, Tito Meng. Bumalik na ang dalaga ng pamilya Ye. Mukhang ang kaganapan ngayon ay may mga malalaking tao rin. Maupo po kayo lahat. Sige. Ginoo, malapit na tayo sa 1 bilyon. Kahit ibenta natin ang bahay, hindi natin ito mababayaran. Dahil nagloko siya, pati ikaw ay nadamay dito, Ginoo. Bakit? Bakit mo siya hinahayaang gawin ang gusto niya? Tama na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko lolokohin si Shweking. Tama. Ingatan mo ang account na iyan ng maayos. Pinaghirapang pera iyan. Huwag hayaang tumagas. Ano ka ba? Naghirap ako para makuha ang perang ito. Huwag mong sayangin. Bakit lagi mong kinukurot ang iisang lugar? Lahat? Ang taunang Tenglong Chamber of Commerce pulong para sa pangangalap ng kasosyo sa negosyo, magsisimula na ngayon. Ako, na kumakatawan sa lahat ng shareholders ng Tenglong Chamber of Commerce, binabati kayo lahat sa event na ito. Kung may pagkukulang man kami, mangyaring patawarin kami. Ang event na ito ay sumusunod sa karaniwang format. Una, ang mga kumpanyang nangangailangan ng pondo ay magpepresenta. Pagkatapos, ang chamber batay sa aktwal na sitwasyon ay mag-evaluate at magde-decide. Kaya, aling kumpanya ang sisimulan natin? Huwag magmadali. Hayaan mo silang mauna. Kung sa iyo iyan, hindi ito mawawala. Chairman Meng ng Guanghui Pharmaceutical Group, President An Weiwei. Dahil parang nag-aatubili ang lahat, ako na ang mag-umpisa. Ako ang unang magsisimula. President An, sige magpatuloy ka. Kami, ang Guanghui Pharmaceutical Group, mula nang itatag ito, mula sa isang maliit na workshop style na kumpanya ng gamot hanggang ngayon ang pinakamalaki sa Xinjiang ay lumago naging isang pharmaceutical group. Ang kumpanya ay nakagawa ng expansion plan para tugunan ang patuloy na lumalagong merkado demand at handa na kami ng lubos upang matugunan ito. Umaasa kami na ang Tenglong Chamber of Commerce ay magtatag ng ugnayang kooperatiba sa amin at mamuhunan sa Guanghui Pharmaceutical Group. Iyan ang aming nais. Iyan ang pagtatapos ng aking presentasyon. Salamat. Kung gayon, sino ang susunod? Chairman Meng. Ako ang presidente ng Chin Group, Chin Yuja. Sa ngalan ng Chin Group, pahintulutan akong magbigay ng presentasyon. Ang aming Chin Group, ang pagkuha sa mga nangungunang kumpanya sa industriya, bilang aming pangunahing benchmark. Nagsusumikap na magbigay ng pinakamataas na pamantayan, ng serbisyo sa lipunan at industriya. Iyan ang aming layunin. Salamat. Tungkol sa Chin Group, nagsagawa rin kami ng ilang pananaliksik. Talaga, malakas ang momentum nito, napakalakas. Mula sa sinabi ni Chairman Meng. Ngayon baka makakuha tayo ng investment. Ate, mukhang walang problema. Kung makuha natin ang investment na ito, ang ating Chin Group ay maaaring umangat ng malaki. Kumalma ka. Hindi pa nagsasabi ng oo si Chairman Meng. Wala pa tayong alam. Huwag mong sabihing hindi mo alam. Nandito si Hua, sigurado akong magiging maayos ito. Oo, gusto ko ring magpaliwanag. Si, Ang aming kumpanya ay gumagamit ng makabagong teknolohiya.
Iyon lang. May iba pa bang gustong magpresenta? Kung palampasin natin ang pagkakataong ito, kailangan nating maghintay hanggang sa susunod na taon. Chairman Meng, ako si Ye Yafan. Gusto kong magpresenta. Ano ba itong binibining ito? Nakikialam. Miss Ye, sa ngalan ng pamilya Ye, Hindi. Layunin kong magsalita para sa aking sarili. pakinggan natin. Kung ano ang sasabihin mo. Ay naku, Yeya fan siguro ay tinatarget tayo. Bilang presidente ng kumpanya, kailangan mo ng pasensya. Sa lahat ng bagay, hanggang sa huling sandali, walang nakakaalam ng resulta. Kami mula sa Yeya fan, sa tingin mo ba kaya nating kunin ang investment? Hindi ko alam iyon. Masyado kang optimistiko. Iyan ang anak na babae ng pamilya Ye. Si Chairman Meng at ang ama ni Ye Yafan ay malapit na magkaibigan. Siya galitin ang pamilya Ye, kunin ang panganib, at mag-invest sa atin. Ang tapang mo makipagpustahan sa mga taong ito? Halos $1 bilyong. Dahil sa iyo, ang presidente ay mapapasama. Si Chairman Meng hindi pa nagdedesisyon, di ba? Tama na. Walang saysay na sisihin siya. Pero sa ngayon, kahit gaano tayo magsikap, hindi na tayo mananalo. Sinusubukan mo bang tumakas? Balak mo bang tumakas? Huwag mong kalimutan. Ang taya sa pagitan ko at ng mga taong ito, ikaw ang garantor. Kung susubukan mong tumakas, ang mga taong ito, sa tingin mo ba, patatawarin ka nila? Chairman Meng, noong una, nagpatakbo ako ng kumpanya ng kosmetiko sa Country E at pinamahalaan ko ito. Sa loob lamang ng 1 taon, pinalago ko ang kumpanya hanggang sa market cap na 10 milyong euro. Pagbalik sa Xinjiang, nilalayon kong magsimulang muli at magtatag ng kumpanya ng kosmetiko na nagsasama ng pananaliksik, pagdevelop, produksyon at pagbebenta. Kung si Chairman Meng ay nagtitiwala sa aking kakayahan, mangyaring mamuhunan ng 2 bilyong yen sa aking bagong kumpanya. Kung gusto mong garantiyahan ang kaligtasan ng bata, hindi dapat magalit si Mr. Pai. Ngunit kung mangyari iyon, tiyak na magagalit ang pamilya Ye. Miss Ye, ano ang pangalan ng kumpanyang iyon? Dahil hindi pa ito naitatag, hindi pa napagpasyahan ang pangalan. Kaya, Ye. Balak mo bang magpalibre? Itong klaseng modelo ng negosyo, natutunan mo ba ito sa ibang bansa? Anong ibig mong sabihin? Hindi malinaw. Iyon talaga ang ibig kong sabihin. Marunong ka bang magpatakbo ng negosyo? Hindi ka marunong. Pero isang bagay ang alam ko. Ang Tenglong Chamber sila ay namumuhunan lamang sa mga totoong kumpanya. Ang kumpanya mo wala pa bang naitatag, tama ba? Kung sakali. Kung ikaw ay isang manloloko, sa oras na iyon, mawawala ang puhunan ng chamber. Hindi ba iyon mangyayari? Tama ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mangyaring umupo ka na. Nagpapahayag lang ako ng katotohanan. Ano ang kinakatakutan mo? Hindi ako takot sa iyo. Pero kung hindi mo palayain ang presidente, hindi ka ba masisiyahan? Bata? Sigurado ka bang matino ka? Ang kapal ng mukha mo tawagin si Gangan. Ye, naman loloko? Ano? Ang motibasyon ng dating asawa ko nauubos na. Kaya naghahanap siya ng bagong amo. Gusto mo bang mamatay? Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Ang kapal ng mukha mo para kausapin ako ng ganyan? Tama na, itigil na natin ang pagtatalo. Ikaw naman. Kailangan pa ba iyon? Sumuko ka na ba? Ito. Hindi ganyan si President Su. Chairman Meng, mukhang iilan lang sa atin. Dang hindi nangangailangan ng pondo. Pakiusap, bilisan ang desisyon. Susweking, bakit hindi ka nakatayo? Sa ganitong takbo, paano namin kayo mabibigyan ng investment? Natatakot ka ba? Kung wala nang iba, ang magpepresenta, ako. Ang gagawa ng desisyon. Gagawin ko rin. Su Shueking,
Ako ang magpepresenta para sa Su Group. Su Shweking. Isang presentasyon para sa Su Group. Miss Su, pakiusap. Dahil nangako ako kay Mr. P, kailangan kong tuparin ang aking pangako. Chairman Meng, hindi ba sapat na ang pamilya Su? Kahit sino ay pwedeng magbigay ng presentasyon. Kung sinabi ni Miss Su na gagawin niya, syempre dapat nating bigyan siya ng pagkakataon. Chairman Meng, siguro hindi mo lubos na alam ang kasalukuyang kalagayan ng pamilya Su. Ang pamilya Su ngayon ay haharap ng isang hindi pa naganap na krisis. Sa pananalapi, mayroon silang napakalaking problema. Bukod dito, sinira ng pamilya Su ang kasunduan at sila ay isang angkan na hindi mapagkakatiwalaan. Sa ganoong kumpanya, dapat bang ang Tenglong Chamber of Commerce mamuhunan? Ito ba ay sulit? Dagdag pa, sa pagkakaalam ko, si Su Shweking ay hindi na ang presidente ng Su Group. Anong kwalipikasyon ang mayroon siya upang kumatawan sa Su Group? Lahat, hindi ba kayo sumasang-ayon? Tama yan. Gaya ng sinabi ni Ginoong Hua, ang pamumuhunan ng kamarang pangkalakalan ng Tenglong ay pumipili ng mahuhusay na negosyo at nakikipagsosyo sa kanila. Gayunpaman, ang grupong Su ay malapit ng bumagsak. Ang kamarang pangkalakalan ng Tenglong, bakit ganoong panganib ang kailangan nitong gawin? Sa tingin ko rin, may katwiran ang sinabi ni Ginoong Hua. Tagapangulong Meng, ang pamumuhunan ay nangangailangan ng pag-iingat. Sa ganitong paraan, paano tayo makakakuha ng pamumuhunan mula sa kamarang pangkalakalan ng Tenglong? Ang pagkakataon para sa isang presentasyon ay hindi man lang ibibigay. Tagapangulong Meng. Kahit hindi pa establisado ang kumpanya ni Ginoong Ye, nakapagbigay sila ng presentasyon. Ang aming grupong Su ay nakaugat sa Xinjiang sa loob ng ilang dekada. Bukod dito, bilang isang miyembro ng grupong Su, dapat ay makapagbigay din ako ng presentasyon. Binibining Su, maaari na po kayong magpatuloy. Ang aming grupong Su ay tunay na humaharap sa ilang krisis. Iyon ay, dahil kami ay nasa ilalim ng pinagsanib na presyon mula sa ilang pamilya na nakasentro sa pamilya Ye. Pero, ang pamilya Su ay nakaugat sa Xinjiang sa loob ng mga dekada. Binuo sa 3 henerasyon ng pagsisikap, hindi basta-basta mababagsak. Su Group ang pharmaceutical subsidiary nito, na may 20% equity, isang pamumuhunan na 10 bilyong yen ang nais naming hilingin. Kung si Chairman Meng nagtitiwala sa amin at nagbibigay ng pondo, sa pamamagitan ng ating pinagsamang pagsisikap, tiyak na malalampasan natin ang mga paghihirap at haharap sa isang maliwanag na kinabukasan. Naniniwala akong kaya natin. Su Shweking, nasa tamang pag-iisip ka ba? Seryoso ka ba? Su Group ang pharmaceutical subsidiary nito. Ano ang kabuuang pamumuhunan? Kulang ka ng 40 bilyong yen, di ba? Sa 20% equity, gusto mo ng 10 bilyong yen na pamumuhunan, iyon ba ang hinihingi mo? Tama. Seryoso? Sa tingin mo, hot commodity ang Su Group? Malamang, kung maglalagay ka ng 10 bilyong yen, hindi ka makakakuha ng kahit isang yen na kita kapalit. Hindi tanga si Chairman Meng, ikaw, hindi siya mag-i-invest sa iyo. Naiintindihan mo? I-invest ko ang 10 bilyong yen na ito sa Su Group. Ayon doon, tinatawag mo akong tanga, di ba? Miss Su, naiintindihan mo ba ang sitwasyon? Sa pagkakataong ito, ang pamumuhunan ng Tenglong Chamber of Commerce ay kabuuang 6 na bilyong yen. Ngunit humihingi ka ng 10 bilyong yen. Sa tingin mo posible iyon? Tama, talaga, katawa-tawa. Piyangyang, paano mo kami babayaran? Mas mabuting pag-isipan mo. Pumusta ako ng 10 milyon. Huwag mong bawasan ang pera. Kung pumusta rin ako ng 20 milyon, magiging maganda sana. Sayang ang magandang pagkakataon. Hindi ka panipaniwala. Ano ba ang iniisip ni Su Shweking? Iniwan si Mr. Ye para pumili ng ganoong tanga? Sa pagkakataong ito, mahihirapan siya. Ate, kung pinautang mo ako ng 20 milyon, magiging maganda sana. Sana nakabili na ako ng Porsche ngayon. Mukhang ang 200 milyon na ito Ay napakadaling mapanalunan. mas mabuting tandaan ninyo ng mabuti kapag nag-ayos tayo ng pagkakautang mamaya. Ayaw kong kalimutan ninyo kung magkano ang utang ninyo sa akin. Nananaginip ka pa ba? Sa pagkakataong ito, sigurado, hindi na ako makapaghintay na makitang umiyak siya. Tahimik. Mag-break tayo ng 30 minuto ngayon. Magkakaroon ako ng conference call kasama ang lahat ng shareholders sa pamamagitan ng conference call para magpasya sa investment target. Piyangyang, talaga? Hindi ka matututo hanggat hindi ka nasasaktan. Sa ganitong pagkakataon, nangangarap ka pa rin ng himala. Sa loob ng 30 minuto, makikita natin kung sino ang iyak. Ang tapang mo naman magsalita?
Sa sitwasyong ito, sa tingin mo ba'y makakakuha pa ng puhunan ang pamilya Su? Nanaginip ka pa ba? Oo naman. Ang puhunang ito, tiyak na makukuha ng asawa ko. Pai Yang. Akala ko tambay ka lang araw-araw. Hindi ko inasahan na wala kang alam. Hindi ko akalain na sobra kang walang kamalay-malay sa iyong limitasyon. Tama nga, dati, tamang-tama ang desisyong makipagdiborsyo. Wala ka ng iba kundi isang walang silbing lalaki. Chin Yuji. Malalaman mo rin, ang lalaking hinamak mo noon ay malapit ng maging taong hindi mo na maabot. Tulad mo, mataas at hindi maaabot, Yang. Dahil niloko mo ang ilang matatanda, akala mo ba immortal ka? Ang makipagtalo sa ibang antas ay imposible. Ang makipag-usap sa mga ganyang tao ay sayang na oras. Ye, dahil nagtrabaho ka ng himala sa bansang ngayong nakabalik ka na sa Xinjiang, malapit ka nang maging isang alamat sa mundo ng negosyo ng Xinjiang. Ye. Kung magtatayo ka ng bagong kumpanya at nangangailangan ng tao, pakiusap isaalang-alang mo ako, kahit na bilang driver lang. Masaya akong pumunta. Hindi lang driver, magtatrabaho pa ako bilang security guard. Sa kumpanya ni Ji. Kung makakasali ako sa kumpanya, Tama iyan. Sa Xinjiang, sa lalong madaling panahon, isang bagong kumpanya ay maitatayo. Nakikita ko iyon. huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, ang mga target ng pamumuhunan ng Tenglong Chamber ay tiyak na kasama si Ye. Ikaw? Ang iyong ipinangako kay Pai, dapat mong tuparin ng lubusan. Kung hindi dahil sa guro, hindi ko sana nabuntis ang batang ito. At upang manganak ng ligtas, kailangan ko pa ang tulong ng guro. Huwag kang mag-alala. Ikaw, imposibleng magalit kita. Para sa akin, sa hinaharap, sabi mo magkakaroon ako ng 3 anak. Ang 2 ko pang anak na lalaki kailangan pa rin ng kanyang pag-aalaga. Sa oras na iyon, ikaw kailangan mong maging matatag, ha? Ayos lang ako. At dahil nandito ka, 3 o 5 anak, o kahit isang buong soccer team, kaya kong magkaroon ng mga iyan para sa iyo. Sige. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Si Miss Qin. Ano ba ang iniisip niya? Isang lalaking tulad ni Mr. P, napakagaling na lalaki, at gusto niya itong hiwalayan. Kung hindi sila nagdiborsiyo, ang Qin Group sana ay nakuha ang investment na ito. Tama iyan. Kapag nakuha na nila ang investment, ang pamilya Qin, talagang aangat. Chairman Meng, mangyaring gawin ang iyong anunsyo. Batay sa kasalukuyang kalagayan ng lahat, kasama ang lahat ng shareholders, gumawa ako ng komprehensibong pagsusuri. Ang Qin Group, si Miss Ye, at Guanghui Pharmaceuticals talaga nga may potensyal. Sa aking palagay. Tapos na. Tapos na. Itong halos 1 bilyong utang. Paano ko kaya ito mababayaran? Halos 1 bilyon, alam mo, magpakailanman. Malamang hindi na ako makakabawi. Yang, magsalita ka. Hindi ba magaling ka raw sa pagsasalita? Tiyak na ang presidente ay makakakuha ng 10 bilyong yen na investasyon ngayon. Sabi mo, ngunit ikaw, kasama ang mga taong ito, talaga namang pumusta ka. Baliw ka talaga. Bilang sekretarya ng presidente, hindi ka ba man lang manatiling kalmado? Hindi pa lumalabas ang resulta, bakit ka nagmamadali? Ano ang gagawin mo? Ikaw, tama na. Hindi mo na kailangang magsalita. Salamat, Chairman Meng. Kung makakuha tayo ng 2 bilyong yen na investasyon sa ilalim ng aking pamumuno, tiyak na angat ang Qin Group. Yuji, sinabi ko sa'yo makakakuha tayo ng puhunan. Kita mo, tulad ng sinabi ko. Lahat, huwag kayong magpanik. Nasa gitna pa tayo ng diskusyon. Chairman Meng, kung mag-aanunsyo ay hindi na mahalaga. Alam na natin ang resulta. Kaya anong resulta? Sa tingin mo? Ang kabuuang puhunan ay 6 na bilyong yen, di ba? 2 bilyong yen kay Mr. Ye, 2 bilyon kay Mr. Qin, at 2 bilyon sa Guanghui Pharmaceutical. Umiling-iling. Anong ibig sabihin yan? Una sa lahat, hayaan mong itama ko ang isang bagay. Sa naunang conference call, unanimong nagpasya ang board na dagdagan ang puhunan sa 10 bilyong yen at magdadagdag pa ng karagdagang pondo. Hanggang 10 bilyong yen? Kaya ang natitirang 4 na bilyong yen kanino mapupunta? Hindi na kailangang magtanong. Siyempre, si Gang Ye iyon. Ang bagong kumpanya ni Gang Ye ay isang bagay na inaabangan ng lahat.
Ang Tenglong Chamber of Commerce, din, hindi kailanman hahayaan ang ganitong magandang oportunidad na mawala. Hindi yun tama. Lahat ng itong 10 bilyong yen ay invest sa isang kumpanya. Isang kumpanya? Kaya pipili tayo ng isa sa tatlo. Una, tiyak na siya Fanye, di ba? Napakaraming kapital ay hindi kinakailangan. Isang kumpanya ng kosmetiko, gusto ko lang itayo. Bilang paunang pamumuhunan, kahit 2 bilyon ay sobra na. Guanghui Pharmaceutical hindi kayang sumipsip ng ganito kalaking pondo. Tagapangulong Meng, tigilan mo na ang pag-ikot-ikot. Mangyaring ibalita ito ng direkta. C. Bilang resulta ng aming mga talakayan, ang kumpanya na sa wakas ay napagpasyahan naming investay. Ang kumpanyang pharmaceutical ng Su Group. Ha? Sue? Imposible. Ito ay, seryoso? Naririnig ko ba ito? Naririnig ko ba ito? Kanina lang, si Tagapangulong Meng sabi niya ay nag-i-invest sa Su Group, hindi ba? Narinig kong namumuhunan ka rin sa Su Group, tama ba? Anong nangyayari? Chairman Meng, bakit ka namuhunan sa Su? Walang biro. Kahit si Miss Ye, ang kasalukuyang lumalawak na Kin Group at Guanghui Pharmaceuticals ay hindi nakuha ito. Sa halip, ibinigay mo ito sa Su na nasa bingit ng pagbagsak. Tama. Xueching, oras na para sa talumpati ng parangal. Parangal. Talumpati. Chairman Meng, salamat sa pagkakataong ito. Lubos akong nagpapasalamat. Nagpapasalamat din ako sa Tenryu Chamber of Commerce para sa kanilang tiwala. Siguradong gagamitin ko ng epektibo ang 10 bilyong yen na ito upang mailabas ang Su Group sa kanyang kagipitan. Sige, Miss Su. Bukas, personal kong pupunta sa Su Group para sa negosasyon at pagpirma ng kontrata. Maghanda po kayo. Oo. Hihintayin ka namin sa opisina bukas. Oo, ayos. Maupo po kayo. Lahat. Ang pulong ngayon para sa recruitment ng business partner ay natapos ng napakaayos. Salamat sa lahat sa paglalaan ng oras mula sa inyong abalang schedule upang dumalo. Kung mayroong anumang ikinalulungkot o nakakabigo, dalhin natin ito sa susunod na taon at maghanap ng mga pagkakataon upang magtulungan. Ito ay halos 1 bilyon. Nakuha namin ito ng walang gaanong pagsisikap. Ang aming kumpanya ay dapat makakuha ng 2 bilyong yen na pamumuhunan. Hindi ba si tatay? Ayusin ito kasama si Chairman Meng. Paano nangyari ito? Chairman Meng, pakiintay po. May problema ba? Chairman Meng, napag-usapan ko na ito sa tatay mo, tungkol sa pamumuhunan sa pamilya Qin. Bakit bigla kang nagbago ng isip? Mr. Hua, huwag kang magsabi ng kakaiba. Ang pagsasabi ng ganyan ay makakasira sa ating Tenglong Chamber of Commerce. Makakaapekto rin ito sa reputasyon ng inyong pamilya Hua. Bukod dito, lahat ng pamumuhunan ng Tenglong ay dapat dumaan sa pinagsamang pagsangguni ng lahat ng shareholder. Hindi ko basta-basta makakagawa ng kasunduan sa tatay mo nang mag-isa. Chairman Meng, hindi rin ako kumbinsido. Dahil sa mga kasalukuyang hirap na kinakaharap ng Su Group, sa tingin ko, hindi sapat ang 10 bilyong yen para ayusin ito. Bukod pa, ngayon sa Xinjiang, lahat ng kumpanya ay tumigil na sa pakikipagtulungan sa Su Group. Sa ganitong panahon, ang pagbuhos ng pera ay parang tumalon kahit alam ang panganib, diba? Sinasabi mo bang dinadala natin ang sarili nating pagkawasak? Alam ko na ang pamilya Ye ay may mata sa pamilya Su. Pero pinahahalagahan pa rin namin ang potensyal ng Su. Ang desisyong ito ay ginawa ng buong lupon, tapos na ito. Kaya ang pagtalakay pa nito ay walang saysay. Gin, Lee, natapos mo na ba ang kalkulasyon? Kolektahin na natin ang pera. Oh, Ging Hua Ging. Ye. Salamat gaya ng dati. Pakiusap, gawin ang transfer. 200 milyon. Kung malaman ng pamilya ko, makukulong ako ng hindi alam kung gaano katagal. Su Xueqing, hindi ko inakala na may ganoon kang galaw para palakihin pa ang investment ni President Meng. Paano mo nagawa iyon? Paano mo nagawa iyon? Paano mo nagawa iyon? Ging, Ye paano? Isang tabi muna kung paano mo ginawa. Bayaran mo muna ako. Ikaw ay isang anak ng pamilya Ye. Hindi mo naman tatakasan ang utang mo? Di ba? Kahit na ang asawa mo ay nandaraya na sa iyo, nag-aalala ka pa rin sa ganoon kaliit na halaga? Yeyafan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ano bang pinagsasabi mo?
Hindi mo alam? Sabihin mo ng malinaw. Paano nakuha ni Su Shueqing ang 10 bilyong invest? Hindi mo talaga maintindihan kung paano niya nakuha yon. Dahil sa maganda niyang mukha, ang mga lalaki ay nahuhumaling doon nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Binigyan mo ng pondo si Su. Ikaw, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Mukhang maganda ang takbo ng buhay mo. Mag-isa sa country nag-set up ka ng kumpanya ng kosmetiko. Sa loob ng wala pang 1 taon, naka-earn ka raw ng 10 milyong euro. Hindi naman ganong kahirap, di ba? Sa country lang yon, ginawa ko lang yon para maglibang. Ngayong balik na ako sa Xinjiang, bala ko talagang ipakita ang aking kakayahan. Ang pagpapakita ng iyong kakayahan ay malamang imposible. Anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi ko, hindi mo ba naiintindihan? Mabaho ka. Oy. Kahit anong dami ng pabango ang ispray mo, ang baho na kumakapit sa buong katawan mo hindi maaalis. Alam mo, binabalaan kita, mas mabuti pang magpa-check up ka na sa ospital. Kung hindi, ang gandang pangarap mo mawawala ang katawan mo para matupad iyon. Ikaw ang dapat pumunta sa ospital. Ikaw, talaga, hindi ka babaliw? Miss Lee, iproseso ang bayad. Heto na. Ang mga sumali sa taya kanina, pumila kayo. Kailangan nating mag-ayos, alam mo. Isa-isa lang po. Walang sumisingit sa pila. Miss Hua. Para kay Miss Hua, okay lang sumingit. Dahil, itong masayang event idea mo naman ito. Sige, tuloy ka lang. Talaga, pababayarin kita ng doble. Ua. Inaasahan ko iyan. Kaninong tour na susunod, tigilan mo na ang pag-aatubili, tapusin na natin ito nang mabilis at umuwi na. Hoy, ex-bayaw, turn mo. 2 milyon. Pai Yang, tama na. Ganyan mo ba kamahal ang pera? Nanalo ka na ng 800 milyon, at gusto mo pa ring makuha ang 2 milyon ng nakababata mong kapatid. Dahil nagdesisyon akong sumali sa laro, kailangan mong sundin ang mga patakaran. Kung hindi mabayaran ng isang lalaki ang kanyang utang, hindi siya magtatagumpay sa Xinjiang, di ba? Tama na. Oo, naghiwalay tayo. Ngunit para ipamukha ito ng ganito kalayo, hindi mo naman kailangang lumayo ng ganyan. Talaga. Ex-asawa. Problema mo iyan. Yang ko ay kumikita ng sustento para sa anak. Hindi mo ba nakikita iyon? Pati ang gasto sa pagkain ng bata, gusto mong takbuhan? Nakakabaliw, di ba? Eksakto. Tama. Ate, itong pera. Dapat bayaran ng lalaking ito. Mr. Hua, noong araw, lubos kang nagtitiwala na ang kumpanya natin ay makakakuha ng investment. Ikaw ang nagsabi niyan. Ano ang nangyari? Kaya ngayon, ano ang gagawin mo sa kapatid ko? Noong araw, sigurado ka na tinanggap ko ang taya na iyon. Kaya itong 2 milyon, dapat mong bayaran. Sinisisi mo ba ako? Hayop ka. Ang kapatid mo, kapag nakuha ko siya, maglalaan ako ng panahon at tuturuan ko siya ng leksyon. Sige, okay. Tama ka, dapat kong bayaran. Eto na. Oy, Salamat gaya ng dati. Natanggap ko na ang lahat. Kabuuan 700 at 64 na milyon. Ang investment na kailangan ngayon ay 2 bilyon, pero nakuha niya ang kalahati nito mula lang sa taya. Mr. Chen, kung naaalala ko, ang Chin Group ay nangangailangan ng 2 bilyong investment, hindi ba? Naku, kung Mr. P, kung hindi kayo naghiwalay, ngayon magkakaroon ka sana ng 1 bilyong yen, di ba? Sa ngayon, mayroon ka ng 1 bilyong yen, di ba? Kahit na naghahanap sila ng gulo, ngayon ay may pera siya. Ang katotohanang wala siyang silbi, ay hindi nagbabago. Sa pamamagitan ng pandaraya, ang perang nakuha ay hindi magtatagal. Sa susunod, gayon din, ang swerte ay maaaring hindi sumunod. Ate. Ingat ka. Ate, tingnan mo, si Chairman Meng at ang asawa niya. Ate, ang dahilan kung bakit siya namuhunan noong nakaraan ay dahil nakita niya ang ating potensyal, di ba? Hoy, bakit hindi mo tanungin si Chairman Meng? Siguro ng palihim, para iligtas ang mukha mo, maaaring magpatuloy siya sa pamumuhunan. Oo, susubukan ko ulit. Kung hindi, ang pamumuhunan ng pamilya Chin ay na-withdraw na, kaya,
Hindi tayo tatagal ng 3 buwan. Chairman Meng. Chairman Meng. Mr. Chin, ano iyon? Chairman Meng. Sa bidding na ito ng Tenglong Chamber of Commerce, alam ko na natalo ang pamilya Chin. Pero, si Chairman Meng at ang kanyang asawa, regular na pumipili ng mga promising na kumpanya, at gumagawa ng mga individual na investment, narinig ko. Tama yan. Gayunpaman, tungkol sa mga ganitong investment, ang asawa ko ang nagdedesisyon sa lahat. Madam, hayaan mo akong muling ipakilala ang sitwasyon ng pamilya Chin. Sitwasyon. Mr. Chin, naiintindihan ko lahat ng gusto mong sabihin. Ang nakaraang investment sa Chin ay ganap na dahil sa kanyang mga koneksyon. Ngayong ikaw ay hiwalay na. Ang pag-withdraw ng investment ay natural lamang. Sandali. Ang walang kwentang koneksyong iyan. Walang kwenta? Mr. Chin, sigurado kang hindi iniisip na ikaw, sa sarili mong lakas lamang, nagligtas kay Chin mula sa krisis at pinaunlad ito hanggang sa puntong ito, di ba? Ayaw ko munang maraming sabihin, pero gusto ko pa ring sabihin sa'yo, kung hindi dahil sa kanya, ang asawa ko at ako ay wala ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, si Chin ay wala rin ngayon. Bakit si Chin ay nagawang baguhin ang kanilang kapalaran? Bakit ikaw sa tuwing nakakaranas ka ng mga pagsubok o balakid, ay laging mabilis na nalulutas ang mga ito? Naisip mo na ba ito? Ako? Wala akong naisip tungkol dito. At kung ano ang na-miss ko, ding hindi ko man lang napapansin. Ikaw, tara na. Siyempre, dahil sa kakayahan ni ate ay pambihira, tama? Anong kalokohan? Ang sinasabi mo? Hinamak ko, ang lalaking ito na madali kong itinapon, ay nakilala ang isang tulad ni Chairman Meng, isang malaking tao. Mula nang magpakasal si Pai Yangyang sa pamilya Chin. Kahit ano man ang gawin ng pamilya Chin, naging maayos ang lahat. Halos hindi sila nagkaroon ng anumang problema. Ate, nakuha mo talaga ang investment. Alam ko na, anak ko. Alam ko na kaya niya ang lahat. Isang maliit na kumpanya, tulad ng iba. Sa loob lamang ng 3 taon. Naging isang kilalang, Chin Group. Maaring, na si Pai Yangyang talaga, ay lihim na sumusuporta sa akin. Ayos lang. Siguro bukas. Baka magbago ang mga bagay. Akala ko comfort lang ang ginagawa niya. Pero ang mga problema, lagi kinabukasan, ay bumuti. Palagi kong akala na ang swerte ko, ay sadyang maganda lang. Ngayong naiisip ko, ito ay hindi nagkataon. Sa halip, si Pai Yangyang, ang tumutulong sa akin mula sa anino sa buong panahon. Anong uri ng lalaki ang nawala sa akin? Chweking. Ngayon ang araw na babawiin natin ang upuan ng Pangulo ng Grupo Upuan. Mga paghahanda, handa na ba sila? Tara na. Anong problema? Sige na, mauna kayo. Kailangan kong umihi, susunod na lang ako. Si. Sushwe King, alas, niya na ngayon, kumusta naman ang kontrata kay Chairman Meng na binanggit mo? Nasaan na? Tiyak na darating si Chairman Meng. Malamang na traffic siya. Totoo ba? Tigilan mo na ang pagdadahilan. Gusto mo lang humaba ang oras, tama ba? Mahalaga ang oras ng lahat. Maraming trabaho sa kumpanya, naghihintay sa atin. Ang pamumuhunan na ito na baka hindi naman umiiral. Wala tayong panahon para sayangin dito. Eksakto. Kahit naman pagpapahaba lang ng oras, hanggang kailan mo ito pwedeng pahabain? Anuman. Sa umaga na ito, magpapasya na ang board. Sa tingin mo ba may saysay ito? Chairman, mangyaring magdesisyon na agad. Anong pamumuhunan mula sa tenglong pangangalakal kumpanya? Sa totoo lang, isang biro ito. Sige, bumoto tayo. Kahit maghintay pa tayo, wala nang saysay. Si Hong Hyun ay naging acting president sa loob ng 15 araw at mahusay ang kanyang ginawa.
Ang operasyon ng kumpanya ay maayos na pinangangasiwaan, Tagapangulo. Oras na para sa iyong desisyon. Sol Chong, tumigil ka na sa pagiging matigas ang ulo. Narating na natin ito. Pagkatapos ng lahat, dapat kang sumuko. Humingi ka ng tawad sa Tagapangulo. Baka, Pakibigyan mo ako ng 10 minuto pa. Kung hindi pa dumarating si Tagapangulong Maeng, tatanggapin ko ang anumang parusa. ilang beses ko bang sasabihin? Walang saysay ang pagpapatagal ng oras. Ngayong ganito na, ano na naman ang balak mo? Isang himala ang hinihintay mo. Seo Cheongso, kung sinasabi mong nakuha mo ang pamumuhunan mula sa Tenryu Trading Association, dapat mayroon ka kahit man lang na contact info ni Tagapangulong Maeng, tama? Kung mayroon ka talaga, tinawagan mo na sana siya ngayon. Ngayon, tatawagan ko para kumpirmahin. Hindi na kailangan. Nandito na ako. Tagapangulong Meng, Tagapangulong Su, ako si Meng Chingfeng. Sa imbitasyon ni Miss Su Shueking, ngayon ay pumunta ako sa inyong kumpanya para sa pag-uusap tungkol sa pamumuhunan at para pumirma ng kontrata. Ang biglaang pagbisitang ito ay hindi naman nagdulot ng abala para sa inyong lahat, di ba? wala pong problema. Matagal na naming hinihintay ang pagbisita ni Tagapangulong Meng. Tagapangulong Meng, sa pagpunta ninyo sa Su Group, hindi ko kayo sapat na masalubong. Ha 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 ha. Ginoong Su. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Kanina sa pintuan, na-encounter ko ang isang maliit na problema, kaya ako ay ilang minutong nahuli. Ginoong Su, patawarin ninyo ako. Ayos lang. Tagapangulong Meng, perpekto ang oras ng inyong pagdating. Maupo po kayo. Sa palagay ko si Miss Su ay nagpaalam na sa inyong lahat, ngunit sa pagkakataong ito, pumunta ako upang talakayin ang pamumuhunan sa Su Group. Sino ang taong namamahala ng Su Group? Kung gayon, magsimula na tayo. Chairman Meng, ako ang pansamantalang presidente ng Su Group. Ikaw ay? Ang presidente ng Su Group. O, ang pangalan ko ay Su Xingxian. Kasalukuyang nagsisilbi bilang pansamantalang presidente. Mukhang, ang Su Group kasama ng ating Tenglong Chamber of Commerce ay walang balak na makipagtulungan. Kung ganoon, ang panukalang ito sa pamumuhunan ay tila hindi na kailangang ipagpatuloy. Tigilan na natin dito. Chairman Meng? Pakiusap, pakalmahin ang inyong galit. Ang kontratang ito ay direktang pag-uusapan ko. At ang pagpirma, ako ay. Tama na. Ang pamumuhunan na ito ay sa pamamagitan ng kay Mr. Su personal na koneksyon, nilayon kong mamuhunan. Ngunit sa ngayon, ang sistema ng pamamahala ng inyong kumpanya talagang tila magulo. Tungkol sa pamumuhunan na ito, sa palagay ko kailangan nating pag-isipan itong mabuti. Chairman Meng, sa anong mga aspeto namin ay nagkulang? Kung maaari mong ituro, tiyak na bibigyan ka namin ng isang kasiyasyang sagot. Pasensya na sa pangit kong pag-ayos. Si Su Chueching ay dati ang presidente ng aming grupo. Dahil sa maliit na pagkakamali, pansamantala siyang tinanggal sa kanyang posisyon. Pero ngayon na mayroon siyang pag-aproba ng Tenryu Shokai at si Chairman Meng, agad ko siyang ibabalik bilang presidente. Si Chueching, ngayon, pwede kang umupo dito. Chairman, kahit wala pang napagpasyahan, ang pagbabalik ng kanyang mga tungkulin ay walang katwiran. Ano? Hindi ka ba nasisiyahan sa desisyon ko? Si Chairman Meng ay dumating na. Anong ibig mong sabihin, wala pang napagpasyahan? Si Su Shueking, noong panahong iyon, nangako na kukuha ng 10 bilyong yen na investment, pero alam ng lahat sa Xinjiang. Ang investment ngayong taon mula sa Tenryu Shokai ay 6 na bilyong yen. Ano? Ang laki ng investment ng Tenryu Shokai namin. Ay nililimitahan mo? Hindi. Hindi ito dapat pagdudahan.
Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa inyong kumpanya ngayon ay upang dalhin ang 10 bilyon na pondo. Ang bagay na ito ay hindi na nangangailangan ng karagdagang talakayan. Ngayon, ipinapahayag ko rito na si Su Shweking ay patuloy na magsisilbing tagapangulo ng grupo ng kumpanya. Ang papel ni Su Xingxian bilang pansamantalang tungkulin ay sinuspinde at naghihintay ng karagdagang tagubilin. Chairman Meng, mangyaring ipaliwanag muna ang mga kondisyon sa pamumuhunan ng 2 bilyong yen ng Tenglong Chamber of Commerce. Bago ang formal na kasunduan ng pakikipagtulungan, gusto kong magtanong ng personal na tanong. Gusto kong magtanong, Miss Su, ang aking pagkamausisa, sasagutin mo ba? Si Mr. P at Miss Su, naisumite na ninyo ang inyong rehistrasyon ng kasal, tama ba? Kung gayon, si Mr. P ay miyembro na ng subgroup. Hindi ba? Kaya, si Mr. P sa kasalukuyan, sa inyong kumpanya, anong posisyon? Ang kanyang hawak? iyon ay Posisyon? Wala talaga. Siya ay isang manugang na inampon lang ng pamilya Su. Wala nang iba. Palaboy-laboy buong araw, hindi gaanong nagtatrabaho, walang magawa, siya ay walang kwenta. Mr. P, tinatawag mo ba siyang walang silbi? Hindi naman siya ganap na walang kwenta. Yung lalaking iyon, nagtatayo siya ng tindahan sa ilalim ng tulay at nandaraya sa mga matatanda. Pero ngayon, mahirap nang makahanap ng mga mangmang na naloloko sa ganyan. Ako ang mangmang na sinasabi mo. Kung hindi dahil sa manloloko na ito, hindi ako nabiyayaan ng anak. Ikaw na mangmang na hindi nakakakilala ng halaga ng tao. Chairman Meng, mangyaring sabihin ang iyong mga kondisyon. Ayon sa aming pagsisiyasat, ang kumpanya ng parmasyutiko ng Su Group ay may kabuuang pamumuhunan na 36 na bilyong yen at kasalukuyang ang netong halaga nito sa merkado ay hanggang 40 bilyong yen. Kung ang ating Tenryu Chamber of Commerce ay mamumuhunan ng 10 bilyong yen, iyon ay nangangahulugang hawak namin ang mga 20%. Chairman Meng, ano sa tingin mo? Kaya ang ratio ng pamumuhunan ng Tenryu Chamber ay 20%? Hindi. Kami ay okay na sa 15%. Kahit na may 20% bahagi para sa aming pamilyang Su, ito ay isang magandang deal. Hindi ko inaasahan na si Chairman Meng ay magbabawas ng ratio mismo. Mukhang tapat ka talaga. Ito ay tunay na pagpapala. Mr. Meng? Hindi ba iyon medyo gahaman? Yang, mag-ingat ka sa pamamahala ng krisis sa pagkakataong ito. Ang taong ito ay si Tagapangulong Meng ng Kamarang Pangkalakalan Tenglong. Alam ko. Si G. Meng, hindi ba? Ikaw. P. Bantayan mo ang iyong sasabihin. Ito si Tagapangulong Meng. Huwag kang maging bastos. P. Nagtataka ako. Bakit ikaw ay hindi dumadalo sa pulong na ito? P. Ito ay Tagapangulong Meng, hindi ba may mali? Ang lalaking ito ay aming ampon na manugang, walang espesyal. Hindi naman ganoon. Hindi kailangan magpakita ng ganoong paggalang. Sa pagkakataong ito, ang Tenglong Chamber of Commerce na mumuhunan sa Su Group ay tiyak dahil si GP ay narito. Kung wala si GP, hindi ka man lang tatayo rito. Pero itong lalaki ay hindi shareholder ng kumpanya, ni empleyado man lang, masasabi ko. Wala siyang karapatan na dumalo sa pulong na ito. Ang sinabi ko ay malinaw na sapat, sa tingin ko. Chairman Su, hindi mo ba siya hahayaang dumalo sa pulong? Payaang umupo siya. siya mangyaring. Umupo ka. Bayaw? Bibigay mo ba ang iyong upuan? Bakit ko kailangang ibigay ang aking upuan? Gusto kong umupo sa tabi ng asawa ko. Hindi ba sapat na dahilan iyon? Alam mo ba kung anong uri ng upuan ito? Ang tulad mo, ay walang puwang na umupo dito. Anong uri ng upuan iyon? Ano, may mga pako ba dyan? Nag-aalala ka bang masaktan ako? Ang upuan na ito ay para sa mga executive ng kumpanya. Ako ang acting president ng grupo. Ngayon kasama ang Tenglong Chamber of Commerce, pupunirma ako ng kontrata ng pamumuhunan. Mahalagang araw ito. Ang tulad mo, ibigay ang aking upuan sa isang tagalabas? Hindi pwede. Nag-overthink ka.
Sa tenglong kumpanya ng kalakalan, ang pagpirma ng kontrata ng pamumuhunan ay talagang mahalaga. Pero kung nandito ka man o wala, ay wala ng saysay. Hindi ka na ang presidente ng grupo. Mr. Mang. Mula ngayon, ang acting president na tatanggalin, kung dadaluman siya sa pulong na ito o hindi, ay wala ng saysay, di ba? Hahaha, siyempre. Hahaha, siyempre. Kung ang pamilyang Su ay malapit nang mapalitan ang kanilang acting president, at papayagan silang makilahok sa negosasyon ng kontrata, kung gayon, ang pamilyang Su ay nagpapakita ng walang sinseridad. Su Xingxian, ibigay mo ang iyong upuan kay P. Dahil hindi ka na ang acting president ng grupo, hindi ka na ang acting president ng grupo para sa isang kontrata na may kinalaman sa mga lihim na antas. Isang mahalagang kontrata, ang isang tagalabas na tulad mo na nakaupo rito bilang tagamasid ay hindi angkop. Mangyaring umalis. Lumabas ka. Ako ay tagapagmana ng pamilya Su. At dating acting president. Sino ba si Piang Yang? Gusto akong paalisin, wala ka kundi isang alagen. Laging umaasa sa iyong ate. At ngayon nagmamalaki ka dito. Gusto akong paalisin. Sino ka ba? Piang Yang. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mukhang ang pamilya Su ay may taong hindi marunong sa lugar. Ang kooperasyong ito ay lalo akong pinag-aalala. Su Xingxian, lumabas ka muna sandali. Ako. Tama, Xingxian. Mas mabuti nang umalis ka muna. Sige, huwag mong gambalain ang pagpirma ng kontrata dito. Kung hindi, magdudulot ka ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Sa ngayon, ikaw ay talaga hindi presidente ng grupo, ni direktor. Natural lang na umalis ka. Lahat, bakit kayo nakatayo? Umupo kayo. Itong si Pi Yang Yang ay talagang bastos. Wala siyang modo. Bilang isang nasasakupan, paano siya nakaupo sa harap natin? Ginoong Pi, tungkol sa sinabi mo kanina, ang kahulugan ng iyong mga salita tungkol sa ating ratio ng investment, may pagtutol ka ba? Sa tingin ko, medyo sakim. Pi, hindi maganda ang paraan ng pagsasalita mo. Chairman Meng, voluntaryong ibinaba ang kanyang bahagi. Dapat tayong magpasalamat. Sa aking palagay, gaya ng sinabi ni Chairman Meng, dapat tayong magpatuloy. Ang Tenglong Chamber of Commerce na may 15% na stake ay napaka-makatwiran. Makatwiran? Pero sa tingin ko, hindi ito makatwiran. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa kinabukasan ng grupo. Ang hindi dapat sabihin, huwag mong sabihin. Shweking, ang Su Group at ako kung hindi ka naniniwala. Ang Su Group, na kumpanya ng parmasyutiko, ay malapit ng maging sa Xinjiang at sa 6 na lalawigan sa Timog. Ang pinakamalaking kumpanya ng parmasyutiko. Sa tingin ko, ito ang magiging. At sa 6 na katimugang lalawigan, ang pinakamalaki, kumpanya ng parmasyutiko, sa tingin ko. Pai, kailangang maging makatotohanan ang mga tao at gawin ang mga bagay ng paunti-unti. Ang mga hindi makatotohanang pantasya ay hindi dapat basta-basta ilabas sa mga pulong ng kumpanya. Tama iyan. Ikaw, tumahimik ka. Ngayon, si Shweking ay ang presidente ng kumpanya. Huwag makialam sa mga negosasyon ng kontrata. Ikaw, manahimik ka. Ang sinabi ni Mr. P ay lubos na tama. Mr. P, ito ang kontrata para sa pagkakataong ito, pakitingnan. Kung mayroong anumang hindi makatwirang puntos, pakiituro. Maaari rin naming gumawa ng mga pagbabago. Tungkol sa kontrata, hindi ko na kailangan tingnan. Hindi ko naman ito naiintindihan. Ang bagay na ito ay ipapaubaya ko sa aking asawa. Chairman Meng, kung gayon, titingnan ko. Miss Su, pakisuriin, kung may makita kang anuman hindi makatwiran, huwag mag-atubiling sabihin. Tiyak na tapusin natin ang kontratang ito bago ang tanghali. Chairman Meng,
Maingat kong sinuri ang bawat sugnay. Mula sa kontratang ito, ang sinseridad ng Tenglong Chamber of Commerce ay lubos na nakikita. Kung ang kontratang ito ay isasagawa ayon sa nakasulat, ang aming pamilyang Su ay makakakuha ng hindi maliit na kita. Makukuha namin ito. Chairman, mga kapwa shareholder, walang problema sa kontratang ito. Maaari na nating pirmahan ito, Chairman Meng. Para sa tiwala ng Tenglong Chamber of Commerce, nagpapahayag ako ng aking pasasalamat. Gayun din, ang mga malaking konsesyon ni Chairman Meng ay pinahahalagahan din. Ako, na kumakatawan sa Su Group at lahat ng mga shareholder sa Tenglong Chamber at Chairman Meng, pahintulutan akong magpahayag ng aking pasasalamat. Miss Su, hindi na kailangang maging masyadong magalang. Ang negosyo ay isang bagay lamang kapag parehong partido ay nakikinabang, maaaring maitatag ang pangmatagalang kooperasyon. Kung si Miss Su at ang chairman ay nag-iisip na walang problema, kung gayon, tayo'y pirmahan na ang kontrata ngayon din. Teka. Jimeng. Hindi mo nakalimutan, di ba? Tagapangulong Meng. Sa nalalapit na seremonya ng pagpirma, pakitaan mo kami ng iyong kakayahan. Tama. Tungkol sa bahagdan ng pagbabahagi, talagang kailangan ng pagsasaayos. Naalala mo na? Tungkol sa negosyo, sinabi ko sa'yo na hindi ko maintindihan. Ang usapin ng kontrata, pwede ba nating kalimutan ito? Mawalang galang, Bibi. Su, tungkol sa bahagdan, hindi kami handa sa aming pag-iisip. Hindi namin naisip ang potensyal ng paglago ng Su Group. Kaya, habang ang ibang termino ay pareho, ang Tenglong Chamber of Commerce na bahagdan ng pamumuhunan sa 10%. Ayusin natin. 10%? Tagapangulong Meng, sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Oo, gawin nating 10%. Bibi, Su, ano sa tingin mo? Meng. Ang iyong kakayahan ay malayo pa. Piangyang. Kay Chairman Meng, ang galing mong magsalita. Nagpapakatamad ka buong araw, umaasa sa mga babae, at nanghihingi sa kanila. Ang chairman ng Tenglong Chamber sinasabi mong makitid ang pag-iisip. Alam mo ba ang ibig sabihin ng lawak? Huwag mo akong pagtawanan. Ang ratio ng investment ay binaba na sa 10%. Kaya bakit si Mr. P hindi pa rin kontento? Mr. P, magkano sa tingin mo ang nararapat? Isang porsyento. Una, tumahimik ka. Makinig kayo. Piangyang. Hindi ka shareholder at wala kang posisyon sa kumpanya. Ano ang kwalifikasyon mo para pag-usapan ang kontrata kay Chairman Meng? Kung galitin mo si Chairman Meng, kaya bang panagutan ni Piangyang? P. Sobra na itong biro. Si Chairman Meng ay isang taong mapagpatawad, kaya baka hindi kanya sisihin. Pero huwag kang masyadong mayabang. Ikaw ba si P? Pinapayagan kang umupo sa amin ay hindi pa naganap. Iyong lugar alamin mo. Huwag magsalita ng walang kabuluhan. Tama iyan. Kung magulo mo ang investment at sirain ito, kaya mo bang managot? Tama iyan. Ingatan mo ang iyong dila. Ingatan mo ang iyong dila. Nakuha ko. Ginoong Ha, ayon sa kanyang panukala, ang bahagi ng pamumuhunan ng Tenglong Chamber, gawin nating 1%. Sa tingin ko ito ay makatwiran. Tagapangulong Meng. Mangyaring tumahimik. Itong bagay, may sarili akong iniisip. Ito ay, pumayag si Tagapangulong Meng, at tinawag niya itong makatwiran. Tagapangulong Meng ng Tenglong Chamber, napakadaling lapitan, at napakamakatwiran. Gaya ng inaasahan kay Tagapangulong Meng, napakatalino, tiyak, ngayon. Desisyon hindi mo pagsisisihan. Naniniwala ako, mula ngayon, Tagapangulong Meng ang mamumuno sa Tenglong Chamber. At gagamitin ang sukumpanyang parmasyutiko bilang panimulang punto. Sa mga bagong taas at maabot ang mga ito. Pipirma ko na, okay. Sige, magpatuloy ka. Xue King. Dahil napakamapagbigay ni Mr. Meng, kailangan nating ibuhos ang ating puso sa pagpapalaki at pagpapalakas ng kumpanya, ang pinakamalaki sa 6 na lalawigan sa Timog, at gawin itong isang higanteng parmasyutikal.
Saka lamang, maaari naming bayaran ang kabutihan ni Mr. Meng ngayong araw. Tinatawag siyang palamunin, lalaking binubuhay, walang kwenta ng iba, madalas niyang sabihing mga nakakagulat na salita, at ang mga inaakalang imposible, lagi niyang lubos na natatapos. Shweking, sa mga matang kumikislap, huwag mo akong tingnan. Ang galing ko, at alam mong ipinanganak akong negosyador. Gayunpaman, dahil pangunahing nakikita ni Mr. Meng ang potensyal sa pag-unlad ng Su Group, ito ang kanyang pananaw. Piangyang. Sino ka ba talaga? Sino ako? Ako ang asawa mo? Tanga ka talaga. Tama? Kahit sino man siya, mayaman o mahirap, siya ay ang asawa ni Su Shweking, sa buhay na ito rin.